Mr. Silent Channel. Kabanata 401 hanggang 410. Changguo Internet, Online Game Prospect Analysis Report. Ayon sa pinakabagong, quarterly monitoring ng Changguo Client Online Game Market sa third quarter ng 2014, na data na inilabas ng EU Industry Database, ang data ng Changguo Internet noong ikatlong quarter ng 2014 ang kabuuang sukat ng merkado ng online game ng kliyente ay umabot sa 8.688 bilyong yuan. Ang pagtaas ng Spirit Sword, na kinakatawan ng isang kumpanyang tinatawag na Filong Luo, ay direktang sinira ang Kingdom of Heaven client online games na binubuo ng Turkey Games, Yiyu Games, Solang Changyu, Superstore Network, at iba pa. Ang pattern ng apat na pangunahing kumpanya. Sa ikatlong quarter ng 2014, sa paglitaw ng Spirit Sword, unti-unting lumiit ang market share ng ilang malalaking tagagawa ng laro, at hindi may iwasang bumaba ang ilang manufacturer. Nahaharap sa tumataas na kahirapan sa pagkuha ng mga bagong user, ang mga pangunahing operator ng laro ay naglunsad ng mga bagong produkto ng sunod-sunod upang maakit ang mga manlalaro na sumali. Ang kompetisyon sa pagitan ng mga tagagawa para sa mga gumagamit ay nagsimulang tumindi. Sa prosesong ito, gumawa ng isang malakas na debut ang Spirit Sword. Nagulat sa atensyon ng mga malalaking kumpanya. 14. Araw-araw na aktibong gumagamit ng mga laro ng kliyente. Sa paghusga mula sa average na pang-araw-araw na aktibong user ng mga pangunahing laro ng kliyente ng Kingdom of Heaven ngayong quarter, ang bilang ng mga magkakasabay na online na manlalaro ng Spirit Sword ay lumampas sa 800,000 marka at mabilis pa ring tumataas. Kasabay nito, ang kasikatan ng Dreamblade Tower Alliance, na dati nang inihayag na nasa pampublikong beta, ay nagsimulang bumaba. Sa kasalukuyan, ganap na itong natalo sa mabilis na pagtaas ng Spirit Sword game sa mga online forum. Ayon sa mga nauugnay na istatistika, ang kasalukuyang kasikatan ng Dreamblade Tower Alliance, ang kasikatan ay mas mababa sa 1/10 bahagi ng Spirit Sword, at patuloy na bumababa. Ayon sa mga eksperto mula sa EU Industry Database, sa susunod na mga quarter, sa harap ng mabagal na paglaki ng kabuuang sukat ng merkado at ang pagtaas ng konsentrasyon ng mga manlalaro, ang online na rate ng Spirit Sword ay higit na tatama sa isang bagong mataas. Mga tagagawa ng laro ng maliliit na kliyente magbago man o humaharap sa pagsasama, ang mga prospect ay nababahala. Naniniwala ako na kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, monopolyo ng Spirit Sword, ang gaming market sa China, at ang Dragon Continent, at ang paparating na Dreamblade Alliance, ay maaaring harapin ang panganib na makuha. Ang sumusunod ay ang mga salita ng editor. Ang merkado ng turismo ay tulad ng paglalayag laban sa agos. Kung hindi ka sumulong, outrisk ka. Kung walang epektibong pag-atake sa Spirit Sword, ang domestic turismo market ay ganap na mamonopolyo. Siyempre, kung si Feilong Luo, ang ahente ng Spirit Sword, ay handa kong makuha natin ang Dragon Language Continent at Dreamblade Tower Alliance, malamang ang dalawang larong ito ay magkakaroon ng pangalawang alyansa sa buhay. Dahan-daang isinara ang pahina, nakangiting sinabi ni Sir Aishi Kazuma, mukhang sa kasalukuyan. Ang lahat ay nasa plano pa rin, na mabuti. Tumayo si Chen Eugene sa tabi niya at magalang na nagtanong, Mr. Shi, ano ang susunod nating gagawin? Patuloy na i-promote at ipahayag na ang larong ito ay magiging libre magpakailanman. Upang ang lahat ng manlalaro ay makakuha ng pinakamataas na karanasan sa paglalaro. Kalmadong sinabi ni Sir Aishi Kazuma, ang libre ay ang tanging paraan para tumaas ang katanyagan. Hinding-hindi ito mali. Bilang karagdagan, maaari mong presyohan ang mga kagamitan sa laro. Hindi mo na kailangang turuan ako tungkol dito, tama? Okay, naiintindihan ko. Nag-isip sandali si Chen Eugene, pagkatapos ay nag-aalinlangan na nagtanong, paano tayo kikita sa ating mga laro sa hinaharap? Madali lang iyan, sabi ni Sir Aishi Kazuma. Humigop siya ng tsaa at sinabing, hayaan ang mga manlalarong walang pera na magsilbi sa mga mayayamang manlalaro. Kapag tumaas talaga ang kasikatan, magbenta na lang ng ilang bayad na props. Sa mga susunod na araw, lahat ng pangunahing manlalaro sa buong kaharian ng langit ang media ay nakatuon ng kanilang atensyon sa kompetisyon sa pagitan ng dalawang laro. Spirit Sword versus Dreamblade Tower Alliance. Sa pagkakataong ito, ang promosyon ng mga laro ng magkabilang partido ay masasabing sakop na ang buong internet. Siyempre, ang Spirit Sword ay naglagay ng mga advertisement sa buong kalangitan, at mayroon ding walang katapusang balita tungkol sa Dreamblade Tower Alliance. Ito ay umaabot mula sa buong internet hanggang sa malalaking poster na pangpromosyon sa iba't ibang bar, hanggang sa mga advertisement sa mga istasyon ng TV, at maging ang mga palikuran sa mga bar at hotel ay may label na ito ay flush lang ito, malinis at madali. Maglaro ng Dreamblade Tower at i-relax ang iyong isip. Ito ay mga dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Susunod, sa mga kategorya ng laro ng mga pangunahing portal sa internet, halos lahat ng mga ito ay mga ulat ng data pagkatapos ng pampublikong beta ng Spirit Sword, pati na rin ang iba't ibang pagsusuri at pagtatasa ng mga pagpapakilala ng bayani ng Dreamblade Tower Alliance. Ang mga sumusunod na gumagamit ng Change Tibo at opisyal na Tibo ng Lingjan ay malapit na sa 800,000 marka, at sila ay lumalaki pa rin sa isang nakakabaliw na rate.
Ang opisyal na forum ng Dreamblade Tower Alliance ay mabilis na lumaki sa 400,000 katao. Bukod sa pag-aaral ng iba't ibang kakayahan ng mga bayani na inihayag, ang mga tao sa loob ay naghahanda na rin para sa opisyal na pampublikong beta. At nang ang Dreamblade Tower Alliance ay nagsusumikap na maghanda para sa paparating na pampublikong beta, isang napakabigat na anunsyo ang inilabas mula sa opisyal na website ng Spirit Sword. Inanunsyo ni Filong Luo na ang larong, Spirit Sword, ay magiging permanenteng libre, na magbibigay daan sa lahat ng manlalaro na makakuha ng pinakamataas na karanasan sa paglalaro. Ang nilalaman ng anunsyo na ito ay talagang ganap na hindi mahalaga, dahil ang buong kahulugan ng patalastas na ito ay makikita mula sa pamagat lamang. Sa sandaling may padala ang anunsyo na ito, agad itong ipinasa sa Weibo ng mga netizens. Ang lakas ng mga manlalaro ay mahusay. Isa-isa silang nagkalat at sinabihan ang isa't isa. Sa loob lamang ng kalahating oras, 130,000 beses na itong na-retweet. Mayroong 60,000 komento mula sa mga manlalaro na tumugon sa ibaba, at halos lahat ay pumapalakpak kay Filong Luo. Ang kapangyarihan ng libre ay nakakatakot. Sa pagkakataong ito, malalim na naunawaan ni Tang Moxon at Liu Mengzin kung gaano kalakas ang kapangyarihang iyon kapag ang isang laro na may higit sa 1,000,000 tao sa parehong oras ay inihayag na permanenteng libre. Sa sandaling ginawa ang anunsyo na ito, ang kasikatan ng larong, Spirit Sword, ay agad na sumabog. Dumating ito sa paraang mailalarawan bilang isang malakas na hangin na humahampas sa mga nahulog na dahon, at mabilis itong naging popular sa lahat ng laro. Ang dami ng paghahanap para sa keyword na Spirit Sword sa search engine ni Change ay agad na umakyat sa tuktok. Ang paksa ng Spirit Sword ay nasa lahat ng dako sa Turkey software, at ang mga grupo ng manlalaro mula sa lahat ng rehiyon ay sumulpot na parang mga kabute pagkatapos ng ulan. Isang armas mula sa Lingyan ang naibenta sa halagang 100,000 yuan sa Xianbao Mall at sinabing sa sandaling mailagay ang armas sa internet, lumipad ang mga super enthusiast para bilhin ito. Sa lalong madaling panahon, ang hype tungkol sa mataas na presyo ng armas na ito ay napakalaki. Sa Xinhai Weibo, lahat ng mga paksang may kaugnayan sa Spirit Sword ay naging mga hotspot sa buong site, at mayroon pang ang pinaka-exaggerated. Sinasabing ang isang piraso ng baluti na maaaring ituring na isa sa mga nangunguna sa laro ay nakuha ng isang babaeng manlalaro sa isang presyo sinasabing isang gabi ng babaeng manlalarong ito. Ang Spiritual Sword ay biglang naging obra maestra sa isipan ng lahat ng manlalaro, at ang ilan ay umabot pa sa puntong hindi sila makakain ng hindi nilalaro ang laro. Sa forum, hindi mabilang na mga tao ang nag-post ng mga larawan ng magagandang kagamitan na nakuha nila, na agad na umaakit sa libu-libong tao na manood. Ipinapakita rin ng TV Entertainment Channel kung gaano kasikat ang larong Spirit Sword. May mga bata pa daw na pumapasok. Isinisigaw ang slogan sa Spirit Sword na, para sa liwayway ng tagumpay. Kasabay nito, ang Dreamblade Tower Alliance ay nasa isang madilim na kalagayan. Huminto sa wakas ang postbar na may 550,000 followers. Sa forum ng Play Together, sinabi ng Spirit Sword ang bilang ng mga post umabot na ito sa higit sa 500,000, ngunit ang Dreamblade Tower Alliance ay mayroon lamang mahigit 60,000. Ang punong tanggapan na gusali ng Mengzin Network. Si Tang Moxon, 2 talunan kasama si Ling Xiaoyi, at Liu Mengzin ay nagtipon sa harap ng computer, nakasimangot ng malalim habang tinitingnan ang malungkot na data na ipinapakita. Master Liu, ang aming kalaban sa pagkakataong ito ay lampas sa aming inaasahan. Sinabi ni Tang Moxon na masakit ang ulo, ang bawat aspeto ay perpekto, walang mga bahid na makikita. Ang kalidad ng laro mismo ay talagang napakahusay, at ang mga diskarteng pangpromosyon ay nasa lugar din. Ang pinakakahilahilakbot na bagay ay ito ay permanenteng libre, na tumutugon sa gana ng isang malaking bilang ng mga manlalaro. Si Tang Moxon ay labis na nag-aalala tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Dreamblade Tower Alliance. Kung ito ay bagay ng ibang tao, kahit na 10 milyong tao ang online gamit ang espiritual na espadang ito, wala siyang pakialam. Ngunit iba ang pagkakataong ito, dahil naapektuhan ng Spirit Sword ang kasikatan ng Dreamblade Tower League na nilikha ni Hongdali. Napakasimple ng dahilan, kung tatakbo ang lahat para maglaro ng Spirit Sword, sino ang gaganap sa Dreamblade Tower League? Oo, at may isa pang mahalagang bagay tungkol sa larong Spirit Sword. Napakahalaga ng kagamitan dito. Napabuntong hininga si Liu Mengzin, ang laro mismo ay libre, at ang mga props ay mahalaga, na magiging lubhang kaakit-akit sa mga taong ayaw gumastos ng pera. Masasabing hanggat dumami ang mga manlalaro, tiyak na mas maraming manlalaro ang handang gumastos ng pera. Sa hinaharap, dahil nandito ang player base, lahat ay maaaring kumita ng malaki. Nagpahayag din ng pag-aalala si Tang Moxon. Mula sa puntong ito, mahirap harapin ang Dreamblade Tower Alliance. Dahil ang Dreamblade Tower League ay isang mapagkumpetensyang laro ng labanan, mayroon itong mga likas na pagkukulang sa aspetong ito. Madaling sabihin na ito ay libre, ngunit ang pangunahing problema ay hindi ito makaakit ng mga manlalaro na gustong kumita ng pera sa pamamagitan ng laro. Nakakanerbiyos. Pinunasan ni Tang Moxon ang kanyang makinis na noo at pinag-isipang mabuti ang mga naunang pamamaraan ni Hongdali sa paglustay ng pera. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling siya ng walang magawa, wala akong ibang magagandang ideya.
Hindi, patuloy nating pataasin ang intensity ng advertising. Sana ay magkaroon ito ng epekto. Kapag naglaro ang mga taong iyon sa pampublikong beta, naniniwala akong magugustuhan nila ito. Well, sa ngayon, iyon lang. Hinawakan ito ni Liu Mengzin. Shin, pagkatapos ay idinagdag, talagang hindi ito gumagana. Magdaos tayo ng ilang mga laro pagkatapos ng pampublikong beta. Maaari din itong tumaas ng ilang katanyagan. Oo. Pumalakpak si Tang Moxon pagkatapos ay naayos na. Ipagpatuloy natin itong i-promote, di ba? Siya nga pala, itakda natin ang oras para sa kompetisyon. Karaniwan dapat nating simulan ng pampublikong beta kinabukasan. Paano kung 3 araw pagkatapos ng pampublikong beta? Okay. Agad na sumang-ayon si Tang Moxon, ang aming promosyon sa panahong ito. Ang intensity ay nadagdagan, at ang unang Dreamblade Tower League competition ay gaganapin sa ika-4 na araw ng open beta. Ang premyong pera ay itatakda ng mas mataas sa oras na iyon, at ang unang premyo ay itatakda sa 1 milyon. Sa tingin ko maraming tao ang magiging interesado. Well, okay lang. Tumango si Liu Mengzin at nakangiting sinabi, 1 milyon, dapat walang problema ang bonus na ito, sapat na para makaakit ng atensyon. Kabanata 402 Pagpatay ng walang dugo. Di nagtagal, alas 8 ng umaga, nagsimula ang isang bagong publisidad para sa Dreamblade Tower Alliance. At, sa pagkakataong ito ang focus ay pangunahin sa pagsulong ng kompetisyon. Nanalo sa unang pwesto sa kompetisyon ng koponan at nakatanggap ng gantimpala na 1 milyong yuan. Pangalawang premyo, 500,000. Ang ikatlong premyo ay 300,000 yuan. Kahit na ang pinakamababang premyo sa partisipasyon ay isang key pendant sa hugis ng opisyal na icon ng Dreamblade Alliance, na malapit sa 10 yuan. Pagkalabas ng balita, tuwang-tuwa na naman ang mga tao. Alam mo, ang ganitong uri ng premyong pera ay isang malaking kompetisyon, at masasabing hindi pa ito nakita sa mundo ng paglalaro. Sa mga nakaraang kompetisyon sa Dragon Language Continent, iminungkahi din ang mga bonus para sa pagkapanalo, ngunit iyon ay maliliit na kompetisyon sa paligid ng laro. Pagkatapos ng lahat, ang Dragon Language Continent ay hindi isang tunay na mapagkompetensyang laro. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Sa pagkakataong ito, ang Dreamblade Tower League, ayon sa iba't ibang opisyal na balita, ay ganap na isang mapagkompetensyang laro. Ang larong ito ay mayroon lamang 2 o 3 mapa, at lahat ng laban ay nagaganap sa 2 o 3 mapa na ito. Sa itaas ng mapa. Kaya ang estilo ng buong laro ay 2 salita lang, paghaharap. Ito ay isang paghaharap sa pagitan ng mga manlalaro at mga manlalaro. Ang isang larong tulad nito ay dapat na medyo kawili-wiling panoorin sa totoong labanan. Sa makatuwid, dahil ang balitang ito ay inilabas sa opisyal na website ng Dreamblade Tower Alliance at mga pangunahing portal site, ang kasikatan ng Dreamblade Tower Alliance ay mabilis na muling bumangon. Ang opisyal na forum ay nagsimulang lumago mula sa 550,000 katao, at ito ay lumago sa 640,000 katao sa isang umaga. Sa forum ng Play Together, tumaas din ang bilang ng mga post na naipost ng Dreamblade Tower League. Umabot na sa mahigit 40,000 ang bilang ng mga post sa isang umaga. Dapat mong malaman na noong nakaraang araw, ang post bar ng Dreamblade Tower League, ito ay higit sa 60,000. Maging sa internet, ang mga seksyon ng laro ng maraming portal ay nagsabi na ang Dreamblade Tower Alliance ay naglulunsad ng isang nakakabaliw na counterattack sa pagkakataong ito, at ang target, hindi na kailangang sabihin, ay ituro ang espiritual na espada ni Filong Luo. Sa Tianjin City, ang lihim na pugad ni Sir Aishi Kazuma. Sina Sir Aishi at Ma ay nag-cruise ang kanilang mga paa, nag-click sa screen ng computer upang panoorin ang pinakabagong pag-unlad ng usapin, at mahinahong sinabi, kompetisyon na may mga premyo, haha, ito ay talagang isang magandang ideya. Ngunit nakakalungkot na ang gayong panlilinlang ay ganap na walang silbi. Mr. Shi, tanong ni Chen Yujin Gangsheng, kung gayon, ano ang kailangan nating gawin? Napakalakas ng counterattack ng kalaban, at ang unang pwesto sa kompetisyon ay nag-alok pa ng mataas na presyo ng 1 milyong bonus. Nahaharap dito napakahirap talagang labanan ang pag-atake. Haha, hindi mahirap talunin ang kanilang galaw. Si Bai Shi at Ma ay ngumiti ng nakakainsulto at sinabing, nabalitaan kong walang pakialam si Hong Dali sa iyo sa ngayon. May kikiisa si Tang Moxon kay Liu Mengzin sa halip na kay Hong Dali. Ayon sa pinakahuling impormasyon, ito ay ganito, sagot ni Chen Yujin, si Tang Moxon ay napakatalino ding babae at maraming koneksyon sa pamilya Hong. Ang kasintahang babae ni Hong Dali. Well, sayang naman at masyado pa siyang bata. Marahang sinabi ni Bai Shi at Ma, ipaunawa sa kanya na ang Japanese Empire ko ay hindi matitinag ng mga batang tulad nila. Ilang tao na ba tayo online ngayon? Lumampas na ito ng 1 milyon. Kailangan nating magdagdag ng higit sa 10 bagong server araw-araw upang makayanan ang pagdagsa ng bilang ng mga manlalaro. Tumingin si Chen Yujin kay Sir Aishi Kazuma. Ang kanyang mga mata ay parang ang pinakadebotong mananampalataya na nakatingin sa kanyang Diyos. Sa katunayan, si Sir Aishi Kazuma ay talagang karapat-dapat sa gayong hitsura. Sa nakaraang laban kay Hong Dali sa Novel Station, natalo sina Sir Aishi at Ma sa pamamagitan ng pagmamaliit sa kanilang kalaban.
At halata na hindi niya gagawin ang parehong pagkakamali sa pangalawang pagkakataon. Ngayon si Sir Aishi at Ma ay maingat, hakbang-hakbang, at nalampasan na nila ang isa't isa ng hakbang-hakbang. Ngunit sa loob lamang ng ilang araw, ang kasikatan ng Spirit Sword ay lumampas sa 1,000,000 tao sa online ng sabay-sabay. Sa ganoong lakas, masasabing hindi nga siya isang taong nabubuhay ng walang kabuluhan. Bueno, 1,000,000. Nag-isip sandali si Sir Aishi Kazuma at sinabi, ang bilang na ito ay halos hindi okay, ngunit kung tutuusin mula sa base ng populasyon ng Kingdom of Heaven, ito ay karaniwan lamang. Ang kailangan nating gawin ay i-compress ang merkado ng Dreamblade Tower The Alliance. Kung tama ang pagkakaalala ko, opisyal nilang bubuksan ng beta test bukas ng 2:00 ng hapon, tama ba? Oo, Mr. Shi, maingat na tanong ni Chen Eugene, may gagawin ba tayo? Siyempre, sa ganoong magandang panahon, natural na bibigyan natin sila ng malaking regalo. Ngumiti sina Sir Aishi at mahinang nagsabi, bukas ng 2:00 ng hapon, dedouble ang pagbaba ng kagamitan ng server, at tatagal ito ng 4 na araw. Fair na. Okay. Nakuha ni Chen Eugene ang utos ni Nabaishi at at agad na umatras. Pagkalabas niya ng silid, malakas na umiling si Chen Eugene at bamulong sa sarili, talagang walang awa ang matandang Zoro na ito. Doblehin ang rate ng pagsabog sa loob ng 4 na araw. Ayon sa kasalukuyang presyo ng kagamitan ng Sword Spirit, God, ano ang mangyayari sa server sa 3 araw na ito? Malalampasan na ba sila? Malamang babagsak na sila sa pagkakataong ito, haha, siya nga ang pinuno ng venture ng ad nito. Maglaro tayo sa forum, Spirit Sword Zone. Spirit Sword Comprehensive Discussion Forum. Ang pinakahuling balita, ang pinakabagong balita, ang opisyal na anunsyo ng Spirit Sword, simula sa 2:00 bukas ng hapon, dedouble na ang drop rate ng lahat ng equipment sa server. Doble. Mga kapatid, tatagal ito ng 4 na araw. 4 na buong araw. Naghanda na ako ng instant noodles at soda, at naghihintay lang ako ng magdamag na labanan. Matagal ko na itong alam, nag-day off na ako. Doblehin ang explosion rate, basta't maipakita ko ang isang mahalagang kagamitan, magiging daan-daan ito. Kung mas maswerte, mas mabuting makahanap ng isang bagay na mahalaga. Mabubuhay ako dito sa loob ng 1 taon. Sok, tingnan mo ang ambisyon mo. Handa na ako. Maghahanap ako ng mahalaga pagdating ng panahon. Girl, go. Holy shit, may katuturan iyon. Kasabay nito, ang Dreamblade Tower Alliance Zone. Ganap na naiiba sa Spirit Sword Zone, ang moral ng militar ng Dreamblade Tower Alliance ay masasabing hindi matatag, na hindi mabilang na mga tao ang nag-aalangan. Mamamatay na ako, mga kapatid. Sinabi ng Spirit Sword na dodoblehin ng server ang drop rate sa 2:00 bukas ng hapon. Ano ang dapat kong gawin? May account pa ako doon. Noong una, gusto kong suportahan ang Dreamblade Tower Alliance, ngunit ito. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Hindi ako pareho. Ang aking account ay halos level 40. Kung magsusumikap ako sa kanya sa loob ng ilang araw, makakakuha ako ng ilang mahahalagang kagamitan at ibenta ito. Ang sarap isipin. Sobrang saya. Pero may mga event din dito sa Dreamblade Tower, 3 araw na lang magsisimula ang kompetisyon. Ang unang premyo daw ay $1,000,000. Hindi mo ito makukuha, ngunit dito sa Spirit Sword, ang kagamitan ay hindi nakadepende sa kasanayan kundi swerte. Sa tingin ko sulit na subukan ito. It makes sense, it really makes sense. Maghintay tayo hanggang doon. Mengzin Network, sa opisina ni Liu Mengzin. Napakagat ng labi si Tang Moxon at umupo sa sofa, nakatingin sa screen ng laptop sa coffee table sa harap niya. Napaka-depress ng atmosphere sa kwarto. Bilang fiancé ni Hong Dali, si Tang Moxon ay hindi na masyadong lumalaban kay Hong Dali sa kanyang puso. Ibig sabihin, kapag nasa tamang edad na silang dalawa in the future, may at least 70% chance na sila ay maging mag-asawa. Ngunit kadalasang gustong gumastos ni Hong Dali. Bagamat napakahalaga ng kanyang mga ideya, kailangan pa rin niyang magsikap para mapakinabangan ang kanilang potensyal. Noong una, ang Dreamblade Tower Alliance sa pagkakataong ito ay may malaking potensyal, ngunit ngayon ay hindi na makabuo ng mga bagong teknolohiya ang Hong Dali. Bilang fiancé ni Hong Dali, makakatulong lang si Tang Moxon sa pagharap sa mga problema sa panig ng laro. Ang bagay hindi siya isang batang babae na gustong maging isang florera pagkatapos ng lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kalaban ay hindi pa nagagawang makapangyarihan. Kung hindi ito mapangasiwaan ng maayos, maaaring tuluyang bumagsak ang ginintoang ideya ni Hong Dali. Kung ang lahat ay magiging maayos sa larong ito, ang mga prospect nito ay magiging napakahusay, at walang magiging problema sa taunang kita na lampas sa 1 o 2 bilyon. Ngunit ngayon ay nasa bingit na siya ng kamatayan dahil sa pag-atake ng kanyang kalaban. Paano magiging handa si Tang Moxon na gawin ito? Alam mo, ang Tang Pharmaceutical ng ama ni Tang Moxon ay may taunang kita na halos 100 milyon lamang. Master Liu, ang pagkurot ng Spirit Sword sa oras na ito ay kasuklam-suklam. Mapait na sinabi ni Tang Moxon, sa loob lang ng 2 araw bago natin buksan ang server. Dodoblehin ang kagamitan ng rate ng pagsabog sa loob ng 4 na araw.
Natatakot ako na ang kasikatan ng pagbubukas ng server. Ang doubling rate ng pagsabog sa 4 na araw ay nangyari upang masakop ang time frame ng pagbubukas ng server ng Dreamblade Tower League at ang unang laro. Kung ang pampublikong beta ay hindi popular kapag ang server ay inilunsad, ito ay direktang magdudulot ng unang masamang impresyon ng mga manlalaro sa laro kung ang kasikatan ay hindi maganda sa unang araw ng pampublikong beta, kung gayon ang kalidad ng laro ay kailangang pagdudahan. Ito rin ang dahilan kung bakit mas gugustuhin ng maraming kumpanya ng paglalaro ang gumastos ng pera upang kumuha ng mga tao sa unang araw ng kanilang paglulunsad ng laro upang gawing sikat ang laro. Ang kasikatan ay kasikatan. Ang mga online na laro ay tungkol sa kasikatan. Napakalakas ng filong luo na ito. Nasa po ni Liu Mengzin ang kanyang noo at nagtaka, hindi na ito tungkol sa pera ngayon, ngunit dahil masyadong mataas ang kanilang kasikatan. Isa na itong showdown na may bukas na mga espada at bukas na baril. Ang shopping mall ay parang isang larangan ng digmaan. Pagpatay ng walang dugo. Miss, paano kung tanungin natin ang Young Master? Nang makita ang ugali na ito, nag-isip sandali si Ling Xiaoye at Bam Ulong, dapat makahanap ka ng solusyon, tama ba? Huwag mo siyang tanungin. Matapos marinig ito, mabangis na sinabi ni Tang Moxon, walang dapat mang istorbo sa kanya. Ito, nagtatakang tanong ni Liu Mengzin, Miss Moxon, bakit sa pagkakataong ito? Nako, umaasa din ako na may magagawa ako para sa kanya, bamantong hininga si Tang Moxon at mahinang sinabi, si Sister Nianwei ay isang malaking bituin at malaki ang maitutulong nito kay Dali sa industriya ng entertainment. Si Sister Hatsune ay isang tech geek at ang mga bagay na ginagawa niya ay lubhang kapaki-pakinabang. Pero fiancé ako ni Dali, ngunit wala akong silbi. Kahit na wala akong silbi kay Dali. Sa puntong ito, mabangis na sinabi ni Tang Moxon. Huminga siya ng malalim at sinabi na may napakatindi na ekspresyon, hanggang sa matapos ang trabaho ni Dali, dapat nating suportahan ito anuman ang mangyari. Kinaumagahan, sa loob ng lihim na pugad ni Sir Aishi at Maria. May balita ba mula sa Dreamblade Tower Alliance ngayon? Tumingin si Sir Aishi Kazuma sa mga pangunahing portal sa computer at dahan-daang sinabi, bukod sa advertising at mga benepisyo sa pagbubukas ng server. Sa kasalukuyan wala silang anupang paraan para i-promote ito. Nakangiting sinabi ni Chen Eugene, kung tutuusin, ang kanilang kategorya ng laro ay nangangahulugan na hindi nila maaaring isagawa ang mga aktibidad na ito tulad natin. Ang tanging magagawa nila ngayon ay dagdagan ang kanilang pamumuhunan sa advertising. Well, ang shopping mall ay parang isang larangan ng digmaan, at ang paghahangad ng tagumpay ang dapat gawin. Mahinahong sinabi ni Sir Aishi at makipag-ugnayan ka sa online media, at magsasagawa kami kaagad ng isang komprehensibong panayam pagkatapos naming bawasan ang kanilang katanyagan ngayong hapon. Upang atakehin ang kanilang iba't ibang data, kung manunood ang mga manlalaro ng live na broadcast sa laro, maaari silang magbigay ng ilang maliliit na alagang hayop na hindi makakaapekto sa balanse ng laro. Okay, Mr. Shi, same time na binanggit ni Chen Eugene ang mga salita ni Sir Aishi at at pagkatapos ay nagtanong, ano ang mangyayari pagkatapos nito? Magiging madaling hawakan pagkatapos nito. Ang boses ni Sir Aishi Kazuma ay napakalma, ngunit ang nilalaman ng kanyang mga salita ay napakasama, makipag-ugnayan sa hukbong dagat, patnubayan ang direksyon ng opinyon ng publiko, at ipaisip sa mga manlalaro na ang kanilang laro ay napakasama. Tanging ang mga taong walang sapat na IQ ang maglalaro ng larong ito. Pawis na pawis si Chen Eugene, okay, naiintindihan ko. Spirit Sword Game, sa loob ng mga pangunahing unyon ng manggagawa. Ang pinakahuling balita, ang pinakabagong balita, magkakaroon ng live na broadcast sa alas 5 ngayong hapon para ipakilala ang aming laro. Hanggat nanunood ang mga manlalaro online, maaari nilang makuha ang cute na baby bunny bilang reward mula sa kaganapang ito. Ang bagay na ito ay mahusay, out of print. Talaga, fake. So awesome. Kailangan mong panuurin ito pagkatapos. Hindi ito magtatagal. Tama ba? Tama yan. Haha, sige, mga kapatid, pumunta ka na doon. Sa alas 2 ng hapon, magsisimula ang bukas na beta ng Dreamblade Tower Alliance. Sa ilalim ng pagkubkob ng walang katapusang pamamaraan ni Kazuma Sir Aishi, sa pagkakataong ito ang pampublikong beta ng laro ay napakasikat. Sa 10 grupo ng mga server, 2 o 3 grupo lamang ang halos puno, at kalahati lamang ng natitirang 6 o 7 grupo ng mga server ang napuno. Ang pinakamataas na limitasyon ng bilang ng mga tao sa bawat pangkat ng mga server ay 20,000. Sa madaling salita, ang kasikatan ng Dreamblade Tower Alliance sa panahon ng pampublikong beta ay mas mababa sa 100,000, na hindi kasing taas ng Dragon Language Continent ilang taon na ang nakalipas. Sa katunayan, sa totoo lang, ang bilang ng mga online na user sa unang araw ng pampublikong beta ay humigit kumulang 100,000, na medyo maganda. Ngunit ang pinakabuod ng problema ay kung ikukumpara sa Spirit Sword, ang agwat sa pagitan ng larong ito at Spirit Sword ay malaki. Cool play. Homepage announcement link. Spirit Sword, the peak of gaming. Ang mga manlalaro ay nagsimulang pumasok sa koneksyon na ito mula noong mga alas 4:30, at ang bilang ng mga IP na na-access ng reading ay patuloy na tumataas.
Ito ay higit sa 100,000 sa simula, at hindi nagtagal ay umabot sa 200,000 at 300,000. Ang mainit na kasikatan ay nakaakit din ng maraming tao. Huwag palampasin ang masiglang madla. Pagsapit ng alas 5, mayroon ng mahigit 600,000 manlalaro na nanunood online ng sabay-sabay. Host, kumusta sa lahat? Ito ang Coldplay. Naniniwala ako na ang lahat ay lubos na naantig sa kasikatan ng larong Spirit Sword. Ngunit gaano kasikat ang larong Spirit Sword, naniniwala akong hindi ka pa masyadong intuitive. Kaya, ngayon, gusto kong imbitahan si Mr. Huang Mingsheng, ang direktor ng marketing department ng Feilong Network, na magpaliwanag sa iyo. Huang Mingsheng, kumusta, host, at mga kaibigan sa audience. Host, Director Huang, naniniwala ako na ang larong Spirit Sword ay napakapopular. Ikaw ang pinakakwalipikadong magsalita. Kaya maaari mo bang ipahayag ang iba't ibang data sa laro dito para sa maraming manlalaro ng laro, upang higit na mapakilos ang sigasig ng mga manlalaro? Huang Mingsheng, okay. Alam na ng lahat ng manlalaro kung gaano kasikat ang laro natin. Dito nais kong ipahayag ang ilang data upang mabigyan ka ng mas madaling maunawaan na pangunawa. Host, okay. Mangyaring sabihin sa akin, Direktor Huang. Huang Mingsheng, gaano katanyag ang aming larong Spirit Sword? Mayroon akong mga partikular na halaga dito. Sa kasalukuyan, mayroong kabuuang 160 grupo ng mga regular na server para sa aming laro. Ang bawat pangkat ng mga server ay may maximum na bilang ng mga tao na maaari nitong tanggapin. Ito ay 10,000 katao. At pagkatapos ng double equipment drop event ngayon, ang bilang ng mga tao na nakapila sa lahat ng mga salita ay higit sa 5. Ang lahat ng mga tao sa pila ay na-load sa laro, ang bilang ng mga tao sa parehong oras ay madaling lumampas sa 1.7 milyon. Host, 1.7 milyon. Huang Mingsheng, oo, ang bilang ng mga tao sa online na ito ay maaaring hindi sapat na intuitive. Ngayon, hayaan mong ihambing ko ang dalawang data. Host, okay, Director Huang, pakisabi sa akin. Huang Mingsheng, ang Dragon Language Continent, na pinakasikat dati, ay may pinakamataas na bilang ng mga tao sa parehong oras. At ang Dreamblade Tower Alliance na kakabukas lang kaninang alas 2 ng hapon ay mayroon lang 100,000. Host, naku, may malaking gap ba? Mukhang mas mababa talaga ang Dreamblade Tower Alliance kumpara sa Spirit Sword. 1.5 bituin. Huang Mingsheng, oo, ito ay tungkol sa online na kasikatan. Sa ibang aspeto, malayo rin tayo. Sa Play Together Forum, ang bilang ng mga post ng mga manlalaro ng Spirit Sword ay higit sa 15 beses kaysa sa Dreamblade Tower Alliance. Ang bilang ng mga tao sa post bar ay halos 10 beses kaysa sa kanila. Ito ay sapat na upang patunayan na ang ating laro ay napakahusay. Ito ay dahil hindi ka natatakot na hindi malaman ang mga kalakal, ngunit natatakot kang maghambing ng mga kalakal. Kung kunin ng mag-isa, ang kasikatan ng Dragon Language Continent ay medyo maganda. Ang Dreamblade Tower Alliance ay maaaring umabot ng 100,000 online na numero sa unang araw ng pampublikong beta, na masasabing isang tagumpay. Ngunit ngayon kumpara sa Spirit Sword, ang dalawang larong iyon ay halatang hit sa merkado, dapat ay basura ang mga ito ang pinakadirektang impresyon ng mga manlalarong ito na naruroon. Marami sa kanila ang naghihintay sa pagtatapos ng double explosion rate para subukan ang Dreamblade Tower. Ang mga manlalaro sa alyansa ay agad na nagbigay ng kanilang ideya pagkatapos marinig ito. Mula nang matapos ang live na broadcast na ito, lumaki ang labanan sa internet. Ang WeChat ay puno ng mga paksang tumatalakay sa Spirit Sword, at ang buong internet ay naguulat sa kahangahangang bilang ng mga tao ng Spirit Sword Online, 1.6 milyon, 1.7 milyon, 1.8 milyon, at iba pa. 2 milyon ang reyna. Di nagtagal, sa ilalim ng udyok ni Sir Aishi Kazuma, nagsimulang pumasok ang hukbong dagat sa Spirit Sword Post Bar at mga pangunahing forum upang gabayan ang opinyon ng publiko. Parami ng parami ang naniniwala na ang Dreamblade Tower League ay isang basurang laro na nilaro ni Hong Dali para sayangin ang kanyang kayamanan. Malabo. Maraming mga manlalaro na naglaro ng Dreamblade Tower League at mabilis na umibig sa laro. Gayunpaman, ang anumang post na nagsasalita para sa Dreamblade Tower League ay agad na babahain ng mga troll. Kasabay nito, sa mahiwagang lungsod ng Tianhai, ang gitnang Jinghao Building ay kabilang sa nangungunang 10 pinakamataas na gusali sa Asya. Ang Jinghao Building ay bahagi ng komprehensibong plano sa pagpapaunlad ng ari-arian ng Tianhai City. Ito ang sentro ng lungsod ng Tianhai, at masasabi ring isa ito sa mga sentrong pang-ekonomiya ng Asya. Sa junction ng Taidong Road, Yincheng Road at Huayuan Road, ang lupain ay katabi ng Tianhai World Financial Center sa silangan at Jinhui Building sa Hilaga. Ang gusali ng Jinghao ay may kabuuang taas na 632 metro at 580 metro ang taas ng istruktura. Binubuo ito ng isang 118 palapag na pangunahing gusali sa ibabaw ng lupa, isang 5 palapag na podium na gusali at isang 5 palapag na basement. Ang pangunahing istruktura ng gusali nito ay 580 metro ang taas,
na may kabuuang lugar ng konstruksyon na 576,000 square meters at kabuuang timbang na 576,000 square meters. Mga 800,000 tonelada. Ito ang pinakamataas na skyscraper sa Tianhai at isa sa mga simbolo ng lungsod. Sa mata ng mga tagalabas, ang Jinghao Building ay puno ng misteryo, ngunit sa mga mata ng ilang mga totoong matataas na klaseng tao, ang Jinghao Building ay kilala rin bilang ang Gate of Heaven. Mula kalahating buwan na ang nakalipas, ang Jinghao Building ay sarado na sa publiko. Ang lahat ng mga tauhan ng serbisyo ay kailangang nagtrabaho dito ng hindi bababa sa 5 taon bago sila makapasok. Nakasentro sa 79 na palapag, ang 10 palapag sa itaas at ibaba ay ganap na pinaghihigpitang mga lugar. Walang sino man ang pinapayagang pumasok maliban sa may katuturang supervisor na namamahala sa seguridad. Ang lahat ng mga kasangkapan sa bahay at muebles, luma at bago, ay pinalitan, at dapat walang mga patay na dulo sa anumang sulok. Maging ang mga toilet sewer at ventilation duct ay inayos. Sa ganitong paraan, ang mga profesional na tauhan ng counter-investigation ay nagsasagawa ng electronic instrument detection araw-araw upang maiwasan ang anumang posibilidad na ma-eavesdrop. Dahil ito ang pangunahing venue ng 24th Heavenly Resources Chamber of Commerce, kung saan nagtitipon ang mga ganap na mandaragit. Maraming tao ang maaaring mausisa kung bakit napakahalaga ng Resource Chamber of Commerce. Sa madaling salita, ito ang ganap na pagpupulong na naghahati sa pinakamahalagang mapagkukunan ng buong kaharian ng langit. Ang tinaguriang pinakamayamang tao sa top 500 Heavenly Kingdom sa Asia ay malamang na hindi man lang maglalakas loob na huminga rito. Dahil ang mga maaaring pumunta dito ay ang mga tunay na higanti sa mundo ng negosyo, maraming mga hindi nakikitang pamilya ang walang gaanong apil sa ibabaw, ngunit sa katunayan, mayroon silang napakalaking network sa ilalim ng lupa, na kinasasangkutan ng iba't ibang mga industriya. Dapat mong malaman na walang espesyal sa kung ano ang inilalagay sa ibabaw. Ang tunay na lakas na nakatago sa dilim ay hindi masusuri ng propesyonal. Upang maging mas tiyak, ang Change Search Engine sa ilalim ng pangalan ng Hong Jeong-wigyu ay ang ganap na Panginoon sa larangan ng paghahanap ng Changguo Internet. Ang kasalukuyang market value nito ay umabot na sa 30 bilyon, ngunit sa resource chamber na ito, halos hindi ito may ranggo sa top 20. Kung isasama ang buong pamilyang Hong, maaari silang maging isa sa nangungunang 10 higanti at nasa ilalim pa rin sila. Dito, mula sa mga oligarko sa pananalapi hanggang sa mga higanteng armas, mga kasangkapan sa bahay at mga industriya ng sasakyan, pag-unlad ng mineral, paggawa ng high-end na makinarya, at iba pa, ang mga tunay na pinuno mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay nagtitipon dito. Halimbawa, ang pamilyang Mo na kinakatawan ni Mutai at ang pamilyang Liu na kinakatawan ni Liu Yawei ay narito at maaari lamang ituring bilang ang nangungunang 20 karakter. Tungkol naman sa mga taong nasa harapan nila, hindi kalabisan kung sabihin na noong unang panahon sila ang mga opisyal na feudal na sumuko sa teritoryo at naging mga hari. Bukod sa hindi nila magawang maghimagsik, sila ay halos parang mga buhay na magpapanginig sa buong langit kapag natapakan nila ang kanilang mga paa. Ito ang mga miyembro ng Inner Circle. Sa paligid ng Resource Chamber of Commerce, mayroong daan-daang iba't ibang puwersa. Mga grupong pang-ekonomiya, higanteng gang, may-ari ng minahan, at iba pa. Sa madaling salita, ang mga kumpanyang may kabuuang halaga na higit sa 2 bilyon ay may kota para makapasok sa paligid. Ang mga may higit sa 10 bilyon lamang ang maaaring makapasok sa Inner Circle. Kabanata 404 na Neural Connection System, kumpleto. Ang ganitong malupit na mga kondisyon ay nagdudulot ng malaking benepisyo. Sa Resource Chamber of Commerce, hanggat ang mga nangungunang kumpanya ay may ganap na masasabi sa industriya, maaari din silang makatanggap ng suporta mula sa mga pangunahing consortium na ginagawang mas madaling pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan. Dahil sa napakabilis na pag-unlad ng lipunan nitong mga nakaraang taon, mahigit 20 bagong puwersang panlabas ang dumating upang lumahok sa sesyon na ito. Ang mga panloob na puwersa ay nakikipaglaban din sa isa't isa. Ang mga nasa loob ay natatakot na malaglag, ang mga nasa labas ay gustong sumingit. Masasabing tumataas ang hangin at ulap, at lahat ay nangunguna sa hangin. Ngayon, isang maliit na pulong ang ginaganap sa gitnang malaking silid ng kumperensya sa ika-88 palapag ng Gate of Heaven. Ang 50 miyembro lamang ng Inner Circle ang karapat-dapat para sa ganitong uri ng maliit na pagpupulong, at sila ay nahahati sa ilang maliliit na grupo. Syempre, palaging maraming mga tao ang hindi magkagusto, kaya kahit na sila ay sa isang maliit na pagpupulong, ang amoy ng pulver ay malakas pa rin. Sa malaking conference room na ito, inilipat ang conference table. Mayroong 5 magagandang rosewood taishi na upuan sa silangang bahagi. 4 silang walang laman. Tanging ang pangalawang upuan ng taishi sa kaliwa ay nakaupo sa isang tao na mga 50 taong gulang. Ang susunod na taong gulang na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakasuot ng maayos na suit at isang navy blue na kurbata. Alam ng lahat na naruroon na ang lalaking ito ay isa sa 5 oligarko ng Resource Chamber of Commerce, si Sun Yuanzhou, ang presidente ng Tianling Electrical Appliance Company. Puno ng galit ang mukha ni Sun Yuanzhou sa oras na ito. Inabot niya at hinampas ang armrest ng upuan ng Grandmaster, at sumigaw, "Nasaan si Hong Wigyu? Wala pa ba siya?"
Ang kanyang mga salita ay napakalakas na tila isang kulog na tumama sa gitna ng hangin. Biglang kinilig lahat ng member sa conference room. Si Sun Yuanzhou, ang presidente ng Tianling Electrical Appliances, ay masasabing kumokontrol sa halos 40% ng mga electrical appliance manufacturing sa kaharian ngayon. 6 sa nangungunang 10 pangunahing tatak ng appliance sa kaharian ay mga subsidiary ng Tianling. Napakalakas nila na hindi maisip ng mga tagalabas, na may kabuuang asset na 60 bilyon. Pagtapak sa iyong mga paa, ang industriya ng kagamitan sa bahay sa langit ay manganginig ng 3 beses. May ulong sa ibaba, hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Mr. Son na ikinagalit niya ng husto. Hindi dapat siya ginagalit ni Hong Weigyu kamakailan, tama. Ang isa pang tao ay nagsabi, ang shopping mall ay parang isang larangan ng digmaan. Alam ng Diyos kung alin sa kanyang mga binti ang lumagpas sa linya. Nagalit ito kay Mr. Son. Ang pangatlong tao ay nagsabi, haha, bagamat si Hong Weigyu ay nanggugulo sa internet, kailangan pa rin niyang mag-ingat kapag kaharap si Mr. Son. Sa pagkakataong ito ay magsasaya siya. Ang unang tao ay nagsabi, Lao Chen, ayaw mo pa rin sa pamilya Hong, kaya hindi ka natatakot na si Hong Weigyu ay magdudulot ng gulo para sa iyo. Ang lalaking nagngangalang Lao Chen ay nagsabi, ang iba ay natatakot kay Hong Weigyu, ngunit hindi ako natatakot dito. Sa silid ng komersyo na ito, hindi ako natatakot. Nauna ka pa sa kanya, anong magagawa mo sa akin, manood na lang tayo ng palabas. Si Tai, na dumating dito kanina, ay maingat na nagtanong, Mr. Son, iniisip ko kung saan ka nasaktan ni Weiguo. Hinahati ni na Hong Weigyu at Liu Yewei ang cake ng internet. Sa kritikal na sandali na ito, natural na kailangan nilang tumayo at magsalita para sa Hong Weigyu. Ginagawa ni Hong Dali ng kanyang pamilya ang anumang nakikita niya. Ilang miyembro ng peripheral ang nagreklamo sa akin itong mga nakaraang araw, sabi ni Sun Yuanzhou na may napakalungkot na ekspresyon, nakakainis ako. Oo naman, dahil yun kay Hong Dali. Mutay nakangiting mapait, tila napakasimple ng dahilan. Si Hong Dali ay nasasangkot sa napakaraming industriya at kumikita ng maraming pera mula sa bawat isa. Naantig nito ang interes ng iba, kaya hindi maiiwasan na hindi siya magreklamo kay Sun Yuanzhou. Ngunit ito ay hindi tama. Ang mga bagay na ginawa ni Hong Dali ay lahat maliit at maliit, nagkakahalaga ng milyon-milyon at 10-10 milyon. Kahit na ang pinaka-kumikitang real estate ay naibenta na. Wala pang higanti sa bansa na hindi man lang masabi na siya ay gumawa ng kayamanan, ngunit itong Sun Yuanzhou bakit mo binibigyang importansya ang Hong Dali? Kahit na hilingi ng ilang kumpanya ng pelikula at telebisyon ang mga tao na magreklamo at humingi ng awa, ang tanong, sa lakas ni Sun Yuanzhou, may pakialam kaya siya sa maliliit na isda at hipon na iyon? Bilang resulta, iniisip ito ni Mutai, at isang mayamang baritonong boses ang tumunog mula sa pintuan, ano ang problema sa aking dali? Bakit galit na galit si Mr. Son? Si Hong Weigyu ang dumating. Matapos pakinggan ang mga salita ni Hong Weigyu, bahagyang ipinikit ni Sun Yuanzhou ang kanyang mga mata at bumantong hininga, Hong Weigyu, napakalakas ng iyong pamilya, napakalawak ba ng iyong mga kamay? Narinig ko na ginagawa niya ang anumang nakikita niya, ngunit napakaswerte niya at lahat ng ginagawa niya ay kumikita, tama ba? Oo, kakaibang sabi ni Hong Weigyu, mahilig gumastos ng pera ang batang ito na si Dali. Sa totoo lang, gusto ko ring alagaan ito. Ang problema ay ang aking pamilya Dali ay palaging nasa mahinang kalusugan. Natural na alam ito ni Mr. Son. Sa panahong ito, araw-araw siyang gumagastos ng pera. Siguro maganda ang mood ko, kaya mas maganda ang katawan ko, pero wala akong choice kundi pumikit. Ano ang ibig mong sabihin sa pagpikit? Lubos mo bang sinusuportahan ito? Galit na sinabi ni Sun Yuanzhou, so, wala kang pakialam. Hindi ko ito makontrol, ikinalat ni Hong Weigyu ang kanyang mga kamay, nakasakit man ito sa iba o nakaligtas sa paggamit ng lakas, tiyak na pipiliin ko ang huli ng walang anumang talakayan. Snort. Natatakot ang pamilya mo na hindi palaging magiging ganito kaganda ang swerte nila, tama ba? Ngumisi si Sun Yuanzhou at sinabing, nabalitaan ko na hindi masyadong sikat ang Dreamblade Tower Alliance na nilikha ng pamilya mo sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito ay hinirang si Filong Luo bilang miyembro ng Peripheral Group dahil sa larong Spirit Sword na iyon. I wonder what you think. Sa sandaling sinabi ito ni Sun Yuanzhou, nagsimula kaagad ang sumusunod na talakayan, nabalitaan ko ang tungkol sa bagay na ito. Sinasabing ang Dreamblade Tower Alliance ay matinding tinamaan. Oo, ang Spiritual Sword Online ay 1.7 milyon, at ang Dreamblade Tower ay 100,000 lamang. Ang pagkakaiba ay hindi kahit kaunti. Sa pagkakataong ito, malamang na masisira ang alamat ng Hong Dali. Hindi ganoon kadaling gawin ang kahit anong gawin mo. Sa pakikinig sa mga talakayan sa paligid niya, binaliwala lang ito ni Hong Weigyu. Tumingin lang siya kay Sun Yuanzhou at sinabing tit for tat, it doesn't bother Mr. Sun. He can just like it. Kung tungkol naman sa pagkakakitaan o pagkalugi, hindi naman gaanong magagastos ang larong ito. Kaya ko pa rin.
Gayunpaman, si Mr. Son, isang peripheral member, ay kaka-nominate lang. Hindi ko akalain na dumating si Mr. Son, tama ba at pipiliting imbestigahan ito? I just want to warn you, huwag kang lalampas sa linya. Mahinahong sinabi ni Son Yuanzhou, hindi mahalaga kung ano ang gusto mong gawin, magagawa mo ito. Okay, nagkibit balikat si Hong Weiguo, dahil sinabi na ni Mr. Son. Hindi ko pa rin siya makontrol. Nagtanong si Son Yuanzhou, hindi ka ba natatakot? Kakaibang tanong ni Hong Weiguo, bakit ako matatakot? Haha. Okay, kinaikit ni Son Yuanzhou ang kanyang mga mata at dahan-daang sinabi, sana hindi mo ito pagsisihan. Para sa aking anak, hindi nagpakita ng kahinaan si Hong Weiguo, hindi ko ito pinagsisisihan. Pagkatapos ng pagpupulong, pribadong restroom sa ika-70 palapag ng Jinghao Building. Weiguo, napakabihirang para kay Son Yuanzhou na talagang magtanong tungkol sa mga gawain ni Dali ng iyong pamilya. Sinamutay at Liu Yewei si Hong Weiguo upang magpahinga sa silid. Sumimangot si Mutay at sinabing, sa lakas at posisyon ni Son Yuanzhou, nagawa ito ng iyong pamilya kay Dali. Ang mga bagay na iyon ay ganap na pambata. Kahit anong tingin mo, hindi niya kasalanan. Maiintindihan na ang mga peripheral na miyembro ay lalapit sa iyo upang magreklamo. Hoy, anong plano niya? Paanong hindi ko mahulaan? Walang pakialam si Hong Weiguo, sa nakaraang labanan ng siglo, umuwi si Wu Benguang sa kawalan ng pag-asa. Dapat kayanin ng Feng Tianqible ang tono na ito. Ito ay hindi hihigit sa paghihikayat at pagsupil. Nabalitaan ko na sa hinaharap, ang mga Feng Tian na sasakyan ay isasama sa mga electrical appliances mula sa mga industriya ng Son Yuanzhou. Na may maraming benepisyo. Wala akong narinig tungkol dito. Hinawakan ni Liu Yewei ang kanyang baba, ngunit makatuwiran, Son Yuanzhou. Gusto ka lang niyang bigyan ng suntok at ipakita na gusto kanyang sugpuin. Sa kanyang katayuan bilang isa sa 5 oligarko, madali para sa mga lalaking iyon na samantalahin ang sitwasyon at ihiwalay ka. So, nakangiting sabi ni Hong Weiguo. Wala nang dapat pag-usapan sa kanya, suntukin mo lang siya. Kinaumagahan, Shenwei Building, laboratorio sa ika-4 na palapag. Wahahaha. Tapos na. Si Hong Dali ay may 7 o 8 mekanikal na braso na nakasabit sa kanyang buong katawan, na konektado sa hindi mabilang na mga linya. Sa oras na ito, para siyang pugita, at ang pinaka-nakakatakot ay ang mga mekanikal na bisig sa kanyang katawan ng mga braso ay nakakagalaw ng mag-isa. Sa wakas tapos na, hindi madali. Nahulog si Hong Dali sa sofa at nagpakawala ng mahabang hininga, sa wakas tapos na ang neural connection, hahaha. Magsisimula ng magbago ang ating munting pusa. Sa panahong ito, naging abala si Hong Dali sa pagbuo ng neural connection technology. Matapos ang napakahabang panahon ng pagsasaliksik at paggastos ng higit sa 30 milyon, sa wakas ay naisip niya ang teknolohiyang ito mabuti, ang tunay na teknolohiya ay nakumpleto ni Lin Chuyin. Si Hong Dali ang pangunahing responsable sa pagiging paksang pang-eksperimento. Ngunit kahit na ano, sa isang salita ang teknolohiyang ito ay matagumpay. Ngayon ay makokontrol na ni Hong Dali ang mga mekanikal na armas na ito sa pamamagitan ng kanyang kamalayan na gawin ang gusto niyang gawin. Ang pinakasimpleng bagay, tulad ng pagkuha ng isang piraso ng prutas, ay ganap na walang problema. Siyempre, may ilang mga paghihirap pa rin sa sobrang komplikadong mga operasyon, halimbawa, paglalaro ng pen turning. Desididong kinuha ang aking mobile phone at tinawagan si Tang Moxon, Zengxon, tapos na ako dito. Nasaan ka na? Dali isama mo ako. Halika dito, Xiaomei, handa na kami para sa operasyon. Nakahanap ako ng doktor na maaaring magsagawa ng operasyon at naghihintay sa iyo. Talaga, pupunta ako doon. Ito ay masasabing ang tanging mabuting balita sa mga araw na ito. Bulalas ni Tang Moxon, agad na sumakay sa kotse kasama sina Ling Xiaoyi, Liu Mengzin, Li Yang at iba pa at umalis. Mabilis at matagumpay ang operasyon. Nakatingin kay Xiao Miao na nakahiga sa hospital bed habang patuloy na humihinga ng mahabang hininga si Hong Dali at ang iba pa. Sa wakas tapos na, depende na lang kung gumaling ng maayos si Xiao Miao noon. Hanggat walang mga problema dito, naniniwala ako na ang teknolohiyang ito ay ilalabas sa publiko sa lalong madaling panahon. Naayos ng maayos ang lugar. Tumayo si Tang Moxon sa tabi ni Hong Dali, tulad ng isang bata na nagkamali, at bamulong, Dali, ginulo ko ang laro. Mga tao. Ilan? 100,000. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Hong Dali pagkatapos marinig ito, napakarami. Ilan ang naruroon? Tang Moxon, marami ba ang 100,000? Hong Dali, ito ay dapat na marami. Wala akong gaanong oras para gawin ito sa aking sarili, ngunit mayroong 100,000 mga tao na online. Nabigo, ngunit Spirit Sword, ang bilang ng mga online na gumagamit ng Spirit Sword ay umabot na sa 1.8 milyon. Wala ba iyon sa aking negosyo? Iniunat ni Hong Dali ang kanyang katawan, pagkatapos ay tumawa at sinabing, para ipagdiwang, kayong mga lalaki, pumunta tayo sa West 4th Ring Stadium para maglaro ngayong gabi. Paano kung subukan ang larong ito? Nagkataon na nagsaliksik ako ng bagong set ng kagamitan at isinuot ito sa araw. Mga bagong kagamitan na sinaliksik ni Hong Dali.
Nang marinig ito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Tang Moxon at nang iba pa ang bagay na magkasamang sinaliksik ni na Hongdali at Lin Chuyin ay tiyak na hindi isang ordinaryong bagay. Iniisip ko kung ano ang magiging oras na ito. Sa oras na ito, si Lin Zixuan, isang batang henyo sa paglalaro na nananatili sa kumpanya ng Pasugalan sa ikatlong palapag, ay tumakbo at nagtanong, Brother Dali, ang kasikatan ng ating Dreamblade Tower Alliance ay mas mababa kaysa sa Spirit Sword. Mayroon bang anumang mabuting paraan? Pumunta tayo sa West 4th Ring Road para maglaro ngayong gabi, ngumiti si Hongdali at hinayla si Lin Zixuan para maupo, hindi ka na uuwi sa panahong ito, ayaw mo bang mabuhay? Hehe, Kuya Dali, gusto ko. Naglalaro lang tayo. Ngumiti si Lin Zixuan at umupo sa tabi ni Hongdali at sinabing, wala namang nangyayari sa bahay. Naging abala ako sa pag-aaral ng mga taktika sa lahat sa nakalipas na 2 araw, kaya maipapakita ko ito sa lahat pagdating ng panahon. Dahil naglalaro tayo, kailangan nating gumastos ng pera. Hinawakan ni Hongdali ang kanyang baba, lumingon kay Ling Xiaoyi at sinabing, Sister Xiaoyi, wala bang nangyayari sa West 4th Ring Stadium ngayong gabi? Kung walang mangyayari, makakahanap ka ng ilang manggagawa sa kanluran. Magsabit ng ilang bakal na wire sa kisame ng 4th Ring Gym. Magsaya tayo ngayong gabi. Okay, young master, kukontakan kita kaagad. Nanlumo si Ling Xiaoyi habang pinapanood niya ang Spirit Sword na pinipigilan ng Dreamblade Tower. Ngayong narinig na sinabi ni Hongdali na gusto niyang maglaro, bigla siyang na-curious at nagtanong, ngunit sa pagkakataong ito. Young master, ano ang layunin ng pagtatayo ng bakal sa tuktok ng gymnasium? Tanong ni Ling Xiaoyi, lahat sila ay nagpahayag ng pagkamausisa. Sa panahong ito, halos buong araw ay ginugol ni Hongdali ang pakikipag-usap kay Hatsune sa laboratorio. Hindi sila nangangahas na basta-basta pumasok sa laboratorio ni Hatsune, kaya wala silang masyadong alam sa bagay na ito. Ang tanging sigurado lang nila ay may bagong ideya si Hongdali, ang alibughang anak. Iyan ay magagandang bagay. Hindi direktang sinagot ni Hongdali ang tanong, ngunit inilabas niya ang kanyang mobile phone, Uncle Chief, kumusta na ang holographic projection equipment na ginastos ko sa paggawa ng 6 na milyon sa unang 2 araw? Sapat na ba ang dami? The chief on the other side of the phone very depressed, bastard, can you ask for a lower price next time? 400 holographic projection, ano ang gagawin mo? Gusto mo bang ikaw mismo ang mag-project ng hukbo? 400 holographic projection equipment. Nang marinig ito, nagulat ang lahat sa paligid lalabanan ng young master ang langit. Paano ito posible? Medyo naagrabyado si Hongdali, gusto ko lang gumawa ng mas malaking eksena. Uncle Chief, pakisabi muna sa akin kung tapos na ito. Tapos na, bulong ng hepe, ipaliwanag mo. Madali bang malutas ang problema? Hiniling ko sa mga tao na gawin ito ng magdamag, at nagtrabaho ng buong 68 oras. Lahat ay ginawa ayon sa mga guhit, at sa wakas ito ay ginawa ng maramihan. Ito ang pinakabagong henerasyon ng projection equipment, ang maaaring magproyekto kay Hatsune Miku. Nasiyahan ka ba dito? Alam ko na si Uncle Chief ang pinakamagaling. Sinabi ni Hongdali nang may kasiyahan, kung gayon, may hihintayin ako. Siguraduhing magmadali. Itatago ko ang bagay na ito para sa paglalaro sa gabi. Tulala ka, gumawa ka talaga ng 400 holographic projection para sa isang laro. Galit na sinabi ng pinuno, kung alam kong ginagawa mo ito, hindi ko ito gagawin para sa iyo. Haha, the best si Tito Chief. Well, mahinang tumawa si Hongdali, kailan darating ang mga bagay? I'll call you back later to deliver the things to you. Kung wala nang iba, abala muna ako, sabi ng hepe at ibinaba ang tawag. Halatang depressed siya tungkol sa telepono, 6 na milyon ang ginamit bilang device para sa paglalaro, at ang sinumang makarinig nito ay malamang na ma-depress. Sa pagkakataong ito ay naunawaan na ng lahat ang iniisip ni Hongdali. Napabulala si Tang Moxon, Dali, pinaplano mo bang gumamit ng holographic projection para lumikha ng Dreamblade Tower Alliance? Diyos, hindi ba ibig sabihin na pagdating ng panahon, uupo na tayo? Pareho ba ang eksena sa nakita ko sa eksena? Ang aking kalaban. Buong pagmamalaking tumanggo si Hongdali, ang ganitong eksena ay nababagay sa aking katayuan. Ang alibughang gawain ay nangangailangan ng maliit na istruktura. Paano ako matatawag na alibughang? Hahaha. Lahat. Hindi nakalimutan ni Hongdali na ayusin ito. By the way, Sister Xiaoyi, mag-advertise tayo, kung hindi, kakaunti lang ang hindi sasamantalahin ang status ko. Gusto kong maglaro ng high-end na laro ngayong gabi, para makakuha ako ng ilang libong tao. Ling Xiaoyi, okay, young master. Maglalaro si Hongdali ng isang laro sa West 4th Ring Stadium ngayong gabi. Sabi ni Bai Shi at Makan. Habang nasa kamay ang flyer, nagtanong siya ng may pagtataka, anong laro ang nil-arrow niya sa West 4th Ring Stadium. Hindi pa malinaw, dahan daw ang sabi ni Chen Yujin, ngunit sa ngayon, dapat itong nauugnay sa Dreamblade Tower Alliance. Mr. Shi, dapat ba tayong pumunta at tingnan? Well, kung kilala mo ang iyong sarili at ang iyong kaaway, hindi ka matatalo, kaya maaari kang pumunta at tingnan. Tumanggo naman sina Sir Aishi at Maria.
Bandang alas 7 ng gabi, nakaupo sina Sir Aishi at Ma at Chen Eugene sa mga VIP room sa paligid ng West Fourth Ring Stadium. Sa pagtingin sa kalat-kalat na stadium na nakatayo na may ilang libong tao lamang ang nakaupo, si Chen Eugene ay ngumiti ng hindi maganda. Sabi, mukhang hindi na kasing ganda ng dati ang appeal ni Hong Dali, at hindi gaanong tao ang pumupunta rito. Sabihin ko lang, hindi palaging napakaganda ng swerte. Oo. Tumanggo sina Sir Aishi at Ma, sa pagkakataong ito, gusto niyang gumawa ng malaking pagbabalik, ngunit natatakot ako na imposible ito. Sa ilang libong tao lamang, hindi ito magiging sapat. Umupo silang dalawa sa mga stand at nagbulungan, habang ang libu-libong manunood sa kanilang paligid ay pigil hininga at curious. Tiningnan niya ang bagong gawang steel frame sa itaas ng stadium. Kung saan, hindi alam ng mga tao kung ano ang eksaktong mangyayari sa pagkakataong ito nang i-promote ni Hong Dali ang laro bilang isang napakasayang larong laruin sa gabi. Ang promosyon na ito ay tumagal lamang ng ilang oras mula sa simula hanggang sa kasalukuyan, at walang balitang nabunyag, at puno ito ng hindi maipaliwanag na misteryo. Sinasabing ito ay isang napakakasiyasang laro, at mayroon din itong slogan na ang laro na ginawa ng Young Master ay dapat na isang dekalidad na produkto. Siyempre, ang pinakamahalaga ay, libre ito. Ang eksena ay Randy, ang laro ay kasiya siya, ito ay libre, at ito ay hino-host ng Young Master na si Hong Dali, kaya ano pa ang hinihintay mo? Ang Hong Dali na ito ay napakahusay sa paggawa ng mga misteryo. Si Sir Aishi at Ma ay interesadong tumingin sa steel frame sa itaas ng gymnasium. Ang mga steel frame na iyon ay napakasimpleng gawin. Ang mga ito ay talagang ilang mga stand na may ilang itim na kawad na nakasabit sa kanila, at ang terminal ay isang maliit na kahon na bakal. Ang mga bakal na kahon na iyon ay halos isang talampakan lamang ang laki at mas mukhang projector. Siya nga pala, Master Chen, nag-isip sandali sina Sir Aishi at Ma, pagkatapos ay nagtanong, bukod sa FANU basketball team, mayroon ka bang ibang mga basketball team? Meron ding isa, ang Marriott basketball team, domestic team rankings the top 8. Sa pagsasalita tungkol sa basketball team, ngumiti si Chen Eugene at sinabing, noong binili ko ang dalawang team na ito, nakita kong walang kinabukasan si FANU, kaya inayos ko ang mga manlalaro. Ngayon sa koponan ng Marriott ang mga miyembro ng koponan ay napakalakas at maaaring kumilos anumang oras. Oo. Tumanggo sina Bai Shi at Ma, tandaang bigyan ng hamon si Hong Dali. Pagkasabi nito ng dalawa ay alas 8 na. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa West Fourth Ring Stadium, nagsimula ang mahiwagang game event na ginawa ni Hong Dali. Misteryoso. Ngumisi sina Bai Shi at Ma, walang anuman sa venue, patay lahat ng ilaw, holographic projection. Sumang-ayon din si Chen Eugene sa gilid, Mr. Shi, parang walang bago ang Hong Dali. Yun lang, dalawang pakulo lang. Holographic projection na naman, haha, gumawa ako ng maraming steel frame at nag-project ng mga tao dito para lokohin ang mga tao. Sa oras na ito, ginagawa din ito ng lahat sa paligid ng gym. Si Hong Dali ay napaka-curious. Ang Hong Dali ay palaging kilala bilang isang engranding panuurin, ngunit sa pagkakataong ito ang football field ay ganap na walang laman. Ang lahat ng mga layunin ay tinanggal. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi nagtagal, sabay-sabay na lumiwanag ang kakaibang maliliit na kahon na bakal na nakasabit sa kisame ng gymnasium. Ang buong gymnasium ay agad na lumiwanag, at sa stall kung saan ang lahat ay tulala, sa lupa sa gitna ng gymnasium, dahan-daang nagsimulang lumiwanag. Lumitaw ang isang malaking mapa mula virtual hanggang real. Isang mapa na may mga bundok, puno, ilog at damo. Ano? Nanlaki saglit ang mga mata ni na Bai Shi at Ma, na may di paniniwala sa kanilang mga mukha, ito ba? Nagawa ni Hong Dali ito. Nagulat din si Chen Eugene at napabulalas, Diyos, imposible ba ito? Gumamit ng holographic projection para i-project ang mapa. Ito talaga ang mapa ng Dreamblade Tower. 2 beses ko itong nil-arrow sa public beta nila. Para saan ba ang mga holographic projection na nakasabit sa steel frame? Mayroong daan-daang makapal na nakaimpake na maliliit na kahon ng bakal, at lahat sila ay holographic projection. At sa pagtingin sa postura, ang mga holographic projection na ito ay maaaring lahat ay magkaisa upang bumuo ng isang mas malaking sukat na holographic projection. Sa ilalim ng holographic projection na ito, ang mapa sa football field ay napakadetalye na walang blind spot. Ito ay isang parisukat na mapa. Sa hilagang silangan at timog kanlurang sulok ng mapa ay may 2 altar. Simula sa altar, may 3 kalsadang konektado. Sa gitna ay isang ilog na 2 hanggang 3 metro ang lapad, na napapaligiran ng mga madaming burol. Sa pagtingin pa lamang sa mapa na ito, ang disenyo ng terrain ay medyo komplikado at napakarilag. Sa sandaling lumitaw ang mapa na ito, ang mga kinatatayuan ay nanginginig, na sinundan ng mga hiyawan, at ang buong madla ay sumigaw. Oh my God, mayroon na bang ganoong advanced na teknolohiya ang Young Master? Walang kabuluhan ang oras na ito. Haha, ang cool. Oo, sinabi ko na ang produktong ginawa ng Young Master ay dapat na maganda. Ito talaga ang tamang oras para dumating ngayong gabi. Ito ang mapa ng laro ng Dreamblade Tower League. Ito ay mahusay sa oras na ito ay isang tunay na labanan.
Pagkaraan ng napakaraming araw, natural na alam ng mga kabataang ito ang tungkol sa holographic projection. Ngunit tiyak na ito ang unang pagkakataon na nakita ko ito sa napakalaking sukat. Sa partikular, talagang kamangha-mangha na ang mga holographic projection na ito ay maaaring pagsamahin sa isa't isa upang may proyekto ang napakalaking mapa na matatawag na simulation. Kung tutuusin, paano nila nalaman na ang ganitong kalaking lineup ay ginawa lang ni Hong Dali para sayangin ang kanyang kapalaran? Ang naturang holographic projection equipment ay talagang nagkakahalaga ng maraming pera. Ang alibughang pera ay isang teknikal na trabaho, dapat itong magkaroon ng pattern. Pattern, sabi ni Hong Dali sa VIP room. Maya-maya, dahan-daang lumabas ang mga figure mula sa dalawang altar. Sa isang iglap, lahat ng mata ng lahat ng naruroon ay nakatuon sa mga bayaning ito. Mayroong 5 figure sa altar sa hilagang silangan na sulok. Ang unang lumabas ay isang sexy na maliit na lolita na may maliit na tela na oso sa kanyang likod. Paglabas niya, may sinabi siya mula sa loudspeaker ng stadium, "Nakita mo na ba ang aking maliit na oso?" Nang marinig niya ito ay agad na nagtawanan ang mga manunood. Siyempre, lahat ng naglaro ng Dream the People sa Dota Alliance ay malakas na naghiyawan, ani, si Ann, Little Lolita. Kahanga-hanga ang bayaning ito. Pagkalabas ni Ann ay lumabas sa likod niya ang isang babaeng malaki ang boobs. Ito ay isang kaakit-akit na mature na babae, na may isang uri ng asterisk, at sinabi sa isang manhid na tono, "Maaabutan mo ba ako, Summoner?" Hindi lang niya sinabi, bumuga rin siya ng halik sa audience. Biglang natuwa ang buong madla, at hindi mabilang na tao ang sumigaw ng malakas, "Oo!" Ang pangatlong lalaki, isang matibay na lalaki na may malakas na likod at isang malakas na baywang, ay nakakuha ng atensyon ng mga manunood sa sandaling siya ay lumitaw sa entablado. Ang kanyang espada ay talagang napakalaki. At ang kanyang linya ay, Demacia. Ang pang-apat na tao ay isang orc na may bandila sa likod niya, na may hawak na talam sa kanyang kamay. Kapag nagpakita siya, sinabi niya, "Para sa Horde." Kung hindi, hindi ito matatawag na panaginip. Tungkol naman sa Dota Alliance. Ang ikalimang tao ay isang nakakatakot na tao. Iyon ay isang bayani na mukhang bola-bola. Nang makita pa lang siya, kinilig na ang buong audience. Itong lalaking ito na mukhang meatball ay may hawak na malaking kutsilyo sa kusina. Ang karne sa buong katawan niya ay tinahi. Makikita mo pa ang bituka sa kanyang katawan mula sa kanyang tiyan. Paglabas niya, sumigaw siya, "Gusto kong kumain ng karne." Butcher. Ang bayaning ito ay walang iba kundi ang sikat na bayani sa Dota, The Butcher. Lahat ng 5 bayani ay lumitaw sa altar sa hilagang silangan na sulok, at ang 5 bayani sa hilagang kanlurang sulok ay mga lalaking nakasuot ng asul at puting damit na may dalang mga sibat. Ako si Zhao Zilong ng Changshan. Unang dumating ang isang maliit na malamig na liwanag, at pagkatapos ay lumabas ang sibat na parang dragon. Isang lalaki na may baril, kung hahabulin mo ang kaguluhan, hahabulin ka ng kamatayan ng hindi sinasadya. Ang pangatlo ay isang nakakatakot na higanti na may lilang balat, mundo. Pumunta ka kung saan mo gusto. Ang pang-apat ay isang nakakatakot na higanti na may lilang balat, mundo. Pumunta ka kung saan mo gusto. Ang una ay isang babaeng salamangkero na tumatakbong pula, apoy, hangin, kidlat, sundin mo ang aking panawagan. Ang ikalima ay isang barbarian na berserker, ang aking malaking palakol ay nauuhaw sa mahabang panahon. Ngayon lahat ng 10 ang mga bayani ay nasa lugar, at ang mga inaasahan ng madla ay itinaas lahat sa tuktok. Dapat sabihin na ang holographic projection sa napakalaking lugar gaya ng West Fourth Ring Stadium at ang panunood ng laro sa screen ng computer ay ganap na magkakaibang mga konsepto. Kung ang panunood ng laro sa screen ng computer ay maaaring maka-score ng 10 puntos, kung gayon ang live na broadcast na may holographic projection ay tiyak na makakapuntos ng 200 puntos. Iba talaga. Maging si Sir Aishe Kazuma ay tumingin sa field sa ibaba at sinabing may inggit, "Maganda kung mayroon din tayong holographic projection na ito." Welcome sa Dreamblade Tower Alliance. Sa sandaling ito, isang computer-generated a female voice ang lumutang palabas. Bagamat ito ay kaaya-aya sa pandinig, talagang mararamdaman ng isang babae na ang boses ng babae ay napakadangal, seryoso at makaluma. Ang mga bayani sa magkabilang panig ay handang lumaban. Ang kalaban ay may 30 segundo upang makapasok sa larangan ng digmaan, sirain sila. Sa lalong madaling panahon. Sa narinig ko. Sa pangungusap na ito, maraming mga manunood sa eksenang hindi pa nakakalaro ng larong ito ang agad na naunawaan ang mga patakaran ng larong ito sa isang tiyak na lawak. Mayroong 2 altar, na may 5 bayani sa bawat panig. Ang bayani sa hilagang silangan na sulok ay may pulang health bar sa kanyang ulo, habang ang bayani sa timog kanlurang sulok ay may berdeng health bar sa kanyang ulo. Tila ito ay isang mapagkompetensyang laro ng labanan. Di nagtagal, alam na ng mga manunood ang nangyari sa mga bayaning ito. Nakita ko ang mga bayani sa loob na madalas na nakikipag-usap sa isang kakaibang mga ngalakal ng selyo sa tabi ng altar, at pagkatapos noon, marami pa silang kagamitan sa kanilang mga katawan. Ang ilan ay maliliit na kalasag, ang ilan ay mga espada, at ang iba ay lahat ng uri ng mahiwagang alahas. Sa oras na ito, tahimik ang buong stadium. Ang bawat isa ay hulaan kung ano ang laro at kung paano ito nilalaro, habang ang mga aktwal na naglaro nito ay napakagatlabi.
Ang mga spoiler ay isang napakasamang pag-uugali kung tutuusin. Tapos maya-maya, nabaliw na lahat. Sunod-sunod pa rin ang paglabas ng mga sundalo mula sa altar. Mayroong 5 maliliit na sundalong kalasag at 2 salamangkero sa bawat kalsada. Ang mga sundalong iyon ay kamukha ng mga tunay, at ang mga bayani mula sa magkabilang panig ay nasa damuhan din ng kagubatan. Magtipon. Sa katunayan, ito ay wala sa una, ito ay isang normal na simula, ngunit hindi ko mapigilan na ito ay isang karakter na pinalabas ng isang hologram. Hindi nagtagal, nagsimula ang 2 panig sa isang labanan sa damuhan. Ang mga bayani sa magkabilang panig ay patuloy na nagtatago sa damuhan, at paminsan-minsan ay naglalabas ng 1 o 2 kasanayan. Ang mga epekto ng mga kasanayang iyon ay napakarilag, lalo na ang bayani na parang isang piraso ng karne na pinagtahian. Maari talaga niyang itapon ang isang makapal na kadena na bakal na ilang talampakan ang haba, at ang kawit sa kadena na bakal, sa sandaling mahawakan nito ang kalaban, ay makakabit sa mga tao ng kalaban. Holy shit! Napakalakas! Bulalas ng hindi mabilang na mga manunood sa pinangyarihan. Di nagtagal, ang higanteng may kulay ube na balat na nakahok ay nalampasan ng kalaban, at sumigaw ng, "Ah!" Kasabay nito, napuno ng kolektibong electronic sound ang buong venue. Unang nakawan. Unang patak ng dugo. Ito. Biglang naging seryoso sina Baishi at Ma sa VIP room at sinabi sa malalim na boses, napakaganda ng larong ito. Napadilat din si Chen Eugene sa gilid. Kinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, Mr. Shi, ang larong ito ay parang talagang masaya. Ang mga manlalaro ay hindi maaaring malantad sa larong ito. Ganito ang pakiramdam ni Sir Aishe Kazuma sa oras na ito. Dahil sa paghusga mula sa kasalukuyang eksena ng larong ito, ang buong sistema ay medyo kumpleto, kasama ng napakalaking holographic na projection, at ang napakagandang galaw ng napakakakaibang mga bayani na ito sa larong ito, hanggat mayroon kang kaunting interes sa laro mahirap na hindi maakit sa mga tao. Double kill. Double kill. Habang iniisip ko ito, ang sumunod na labanan ay umabot sa isang lagnat pagkatapos ng maikling ilang minuto ng labanan sa simula. Ang bida na madalas na lumilitaw sa ligaw na lugar ay patuloy na nakikipaglaban. Tuwing nagtatago siya sa damuhan, babulalas ang mga manunood. Inaasahan nila na papatayin ng bayaning ito ang kalaban, o natatakot sila na maaaring magtagumpay ang bayaning ito sa isang palihim na pag-atake. Hindi na pataas ang puso ng lahat kung tutuusin, ang mga taong pumupunta rito ngayong gabi ay mga mahilig sa laro, at ang kanilang sigasig sa mga laro ay ganap na naiiba sa ibang mga ordinaryong tao. Sa oras na ito, sa larangan ng digmaan, ang mukhang nakakatakot na Verdugo ay nagtatago sa damuhan, itinatapon ang malaking kadena na bakal sa pagtatangkang ikabit ang isa sa iba pang mga kaaway, ngunit sa sandaling ito, mula sa isa pang isang pilak puting figure ang lumitaw mula sa damuhan, at ang figure ay sumigaw, "Ako si Changshan Zhao Zilong." Isang malamig na liwanag ang unang dumating, at pagkatapos ay pumutok ang baril na parang dragon. Sa isang iglap lang, nagsimula ng maglaban ang magkabilang panig. Mabangis na labanan. Ang labanan dito ay nagsimula, at ang ibang mga tao sa mapa ay nagsimulang magpatibay, at sa lalong madaling panahon ito ay naging isang 5 sa 5 labanan ng koponan. Dahil ang Dream Dota Alliance ay dating pinagsama-samang Dota, Dream Free Kingdoms at League of Legends, ang labanan ng koponan na ito ang pinakamatinding at kapana-panabik na oras. Ang labanang ito ay sadyang mahigpit. Nabighani ang buong audience. Maging sina Sir Aishi at Kazuma ay nakahinga ng maluwag. Sobrang sama ng pakiramdam niya ngayon. Kahit na hindi siya naglalaro, hindi yun nakakaapekto sa paningin ni Kazuma Sir Aishi. Mula sa larong ito, nakita niya ang malaking potensyal. Ang kalidad ng larong ito ay napakahusay, napakahusay. Maging siya ay gustong panoorin ang laban na ito hanggang sa dulo, umaasang ang panig na gusto niya ang mananalo sa laban na ito. Ang baluktot at magkasalungat na emosyon na ito ang nagpabar sa kanyang dibdib. Dahil hindi niya talaga alam ang gagawin at sobrang nalilito. Ang pakiramdam na ito ay sadyang kakilakilabot. Nakita mo na ba ang aking maliit na oso? Sa oras na ito, biglang itinapon ng cute na maliit na loli sa larangan ng digmaan ang maliit na oso na dala niya sa likuran niya, at pagkatapos ay sa natulala ng mga mata ng mga manunood, mabilis na lumaki ang maliit na tail ang oso, at sa wakas ay naging isang higanteng oso na may taas na 5 metro. Kagatin mo sila hanggang mamatay. Sabi ng maliit na loli. Kung panunuurin mo ito sa isang computer, ito ay wala, ngunit ang makakita ng ganoong eksena sa stadium na ito ay sadyang nakakagulat. Maging sa VIP room sa kabilang side ay tuluyang natulala ang mga kaklase ni Hong Dali. Sinabi ni Ling Yi sa inaantok na boses, Diyos ko, ito ay simple. Simple lang. Kapatid na Dali, ano ang iyong ginagawa? Ginawa ko ito ay napakahusay. Sumugod silang Hao at nagulat kay Hong Dali, Brother Dali, pakiusap turuan ako kung paano mawalan ng pera. Gusto ko. Maging alagad ka. Naiintindihan ko. Nakangiting sinabi ni Hong Dali, hindi pa tapos ang laban, tingnan mo. At nang sa wakas ay pinakawala ng cute na maliit na loli ang kanyang ultimate move at ipinaunawa sa lahat ang kanyang kakayahan, ang kaakit-akit at kaakit-akit na babae ang gunman ay nagsimula na ring ilabas ang kanyang nakakatakot na ultimate move, ah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 a. Iyon ang kakilakilabot na ultimate move ng babaeng baril na, barrage time.
Ang kanyang ultimate move ay may napakataas na damage at isang malaking coverage area. Kung hindi mag-iingat ang 5 bayani ng kalaban, lahat sila ay mawawala ng kalusugan sa isang iglap. Go! 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 Naghiyawan ang buong audience. Masyadong mabangis ang labanan at hindi sila matitinag. Ito ang larangan ng digmaan, ito ay isang labanan, ito ay isang tunay na labanan, isang labanan hanggang sa kamatayan. Demacia. Hawak ang kapangyarihan ni Demacia gamit ang higanting espada, ang mandirigmang si Galen ang unang sumugod, para sa hustisya. Matapos ang matinding labanan ng dalawang panig, sa huli, 3 sa 5 bayani sa altar sa timog kanlurang sulok ang naiwan. Dalhin ang iyong ulo at umatras sa tore ng pagtatanggol. Okay, okay. Ang buong audience ay tumayo, naghiyawan at naghiyawan. Sa katunayan, maraming beses, ang kapaligiran ay napakahalaga. Kung ang laban na ito ay itinanghal lamang sa isang malaking screen, tiyak na maraming tao ang hindi makakapanood nito. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay gusto ang larong ito. Ngunit ang holographic projection ay ganap na naiiba, ito ay halos kapareho ng isang live na mahiwagang blockbuster. Kabanata 407 Virtual Reality Internet Games. Hindi. Bumalik ka kaagad. Nang makita ang reaksyon ng mga manunood, naramdaman ni Sir Aishi at Ma ang pagsikip ng kanilang dibdib. Kailangan nating bumalik kaagad para magayos, kung hindi, malamang na mab-aigo ulit tayo sa pagkakataong ito. Okay. Mabilis na tumayo si Chen Yujin, Mr. Shi, takot na takot din ako. Kung hindi natin siya pigilin, ang ating kinabukasan ay, maaari ko bang ibigay sa Diyos ang gitnang daliri? Kami ay lahat ng nabubuhay sa iisang mundo, sa larangang ito. Bakit napakalaki ng gap? Si Sir Aishi Kazuma ay hindi tanga. Kung wala pa, hanggat ang promosyon na ito ay inilalagay sa internet, lubos niyang maiisip ang mga kahihinatnan. Sa makatuwid, dapat na siyang mag-isip ng mga paraan upang mabawasan ang epekto. Dahil ito ay tiyak na magsisimula ng isang bagyo, isang ganap na bagyo. Hindi nagtagal, natapos ang matinding labanang ito, at ang eksena sa buong West Fourth Ring Stadium ay papalapit na sa kritikal na punto ng pagkawalan ng kontrol. Perpektong promosyon, perpektong laro, lahat ng uri ng nobelang paraan ng paglalaro. Ang lahat ay nagpapatunay sa mga tao na ang larong ito ay tiyak na wawakasan ang lahat ng mga laro sa mundo, at ang larong ito ay tiyak na magiging unang pagpipilian para sa esports sa hinaharap. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga manunood sa mga nakapaligid na stand ay ganap na baliw. Dreamblade Tower Alliance. Perpekto. Ang larong ito ay talagang perpekto. Ang kaisipang ito ay tumagos sa isipan ng lahat na parang kidlat. Sa field, 10 bayani na may iba't ibang katangian ang bumati sa madla, at ang synthesized electronic voice ay tumunog sa mga tainga ng audience. Welcome to the Dreamblade Tower League, mahal na mga kaibigan, sabay tayong lumaban at lumaban hanggang sa huling sandali. Agad na sumabog sa sukdulan ang mood ng mga manunood, na may magkakaugnay na tagay at hiyawan. Kung ang mga tunog ay maaaring maging mga entity, naniniwala ako na ang stadium ay mapapatag na parang tinamaan ng meteorite. Sa VIP room, natatawa ang mga kaklase ni Hong Dali sa eksena sa ibaba. Tumawa si Ling Yi at sinabing, Brother Dali, ang galing mo talaga. Kapag nagbukas ang laro, bigyan mo ako ng full level na account. Huwag mong kalimutan. Pumasok muna tayo at magsaya. Napaka-exciting ng larong ito. Tingnan mo ang audience sa paligid, halos mabaliw na sila. Malinaw na sinabi ni Duzin, nagbilang lang ako, alam kong tiyak na magiging hit ang larong ito. Kuya Dali, mangyaring isama mo ako upang makipaglaro sa iyo pagdating ng panahon. Napakasaya ng larong ito, kaya kailangan mong maranasan ito. Napabuntong hininga si Tang Moxon sa gilid, biglang tumawa, at sinabi sa sarili, naku, may paraan pa si Dali. Galing talaga ang prodigal, haha. Ngunit ayaw niya, ngunit hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, umiling, at bamulong, hindi sapat na malakas, hindi sapat na malakas. Hindi pa ba ito sapat na malakas? Kumbinsido na ngayon si Tang Moxon kay Hong Dali at nag-aalalang nagtanong, Dali, ano ang gagawin mo? Gusto mo bang gumawa ng mas malaking eksena? Ang problema ay napakalaki na ng eksenang tulad ngayon. Malaki, hindi mahalaga ang pera, ang problema ay hindi niya talaga maisip kung paano palakihin ang eksena. Kung tutusin, maganda talaga ang eksenang ito. Ang susi sa problema ay ngayon lang, na-upgrade ang sistema ni Hong Dali. Lahat ng sangay ng host ay puno, at ngayon ang system ay nagsisimula ng i-upgrade. Nag-a-upgrade, mangyaring maghintay. Hindi ko ito napansin ng ilang araw, ngunit ang system ay talagang na-upgrade. Mukhang sapat na ang nagastos. Hindi nagtagal, muling dumating ang boses ng sistema. Ang malaking sistema ng paggastos ay matagumpay na na-upgrade. Ang kasalukuyang host ay matagumpay na na-upgrade mula sa elementarya na black sheep hanggang sa malaking black sheep. Wow, hahaha, sa wakas kami na ang malaking gastador. Sobrang cool na hindi ko maipaliwanag. Ang sistema ay nagpapatuloy. Ang malaking gumagastos, sa bawat 10 milyon RMB, na matatalo ng host, siya ay gagantimpalaan ng isang attribute point. Lahat ng naunang pagkalugi ay tatanggalin, at lahat ay kakalkulahin mula sa zero. System Welfare 1,
teknolohiya, mga kasanayan, survival, 3 opsyon para mag-upgrade. Paglalarawan ng benepisyo, bawat 10 puntos na ginamit ng host ay maaaring i-redeem para sa isang sangay ng benepisyo. 2 benepisyo ng system, pagpapabuti ng katangian ng grupo ng pamilya at kaibigan, bawat 3 puntos ng katangian ay maaaring ma-redeem. 1 punto ng apelyido. Para sa ang grupo ng mga kamag-anak at kaibigan ay limitado sa kalusugan at kagandahang katangian. Pangunahing misyon, mawalan ng 100 milyon sa loob ng 2 linggo. Gantimpala sa misyon, 5 puntos ng apelyido. Parusa sa kabiguan, 30 puntos ng pagkawalan ng kalusugan para sa lahat ng mga kamag-anak at kaibigan. Pagkatapos mag-redeem ng isang sangay ng mga benepisyo, maaari kang magpatuloy na gumamit ng mga attribute point para i-redeem ang mga partikular na benepisyo. Side Mission 1 Upgrade, ang mapagmalasakit na alibughang anak. Mga kinakailangan sa misyon, hindi alam. Gantimpala ng misyon, kabutihan ng hayop. Pag-upgrade ng titulo ng kaibigan. Epekto ng pag-upgrade, makokontrol ng host ang anumang hayop. Antas ng pamagat, ***, buong antas. Karagdagang paliwanag, opsyonal ang gawain ito at automatikong i-clear pagkatapos ma-upgrade ang system. Pag-upgrade ng side mission 2, mga gusto ng kalikasan. Munting alibughang anak. Mga kinakailangan sa misyon, hindi alam. Kasalukuyang antas ng pagkumpleto, 0100. Gantimpala ng misyon, pag-upgrade ng pamagat ng mabuting kaibigan ng kalikasan. Epekto ng pamagat, makamit ang pabor ng kalikasan at magkaroon ng kakayahang maging ganap na immune sa anumang elemental na sakuna. Antas ng pamagat, ***, buong antas. Karagdagang paliwanag, maaaring laktawan ang gawain ito. Automatiko itong mali-clear pagkatapos ma-upgrade ang system. Oh, ayan na. Si Hong Dali ay labis na natakot. Ngayon 10 milyon na lang, pabayaan ang isang attribute point. Ang susi ay ang mawalan ng kapalaran sa loob ng 2 linggo. 100 milyon. Kung hindi, ang mga katangian ng kalusugan ng lahat ng mga kamag-anak at kaibigan ay mababawasan ng 30 puntos. Damn it, parang kailangan kong gumastos ng mas mabilis. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Hong Dali ang malamig na pawis sa kanyang mga kamay. Ito ba ang maalamat na alibughang anak? Kaya, huminga ng malalim si Hong Dali, sa pagkakataong ito kailangan na nating maglaro ng malaki tiyak na magsimula sa mataas na teknolohiya. Ang sistema ng Hong Dali ay na-upgrade. Pagkatapos ng lahat ng tao sa paligid niya ay hindi pa rin alam, ngunit ang lahat ay naghihintay ng sagot ni Hong Dali, lahat ay gustong malaman kung paano ituring na sapat. So-called powerful enough, Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Hong Dali, isipin mo, kung gagamit lang tayo ng holographic projection na tulad nito, magiging maayos ang mga taong hindi naglalaro, ngunit ang mga taong naglalaro ay hindi maaaring maglaro ayon sa mapa na ito, tama. Tama. At tayo ay esports. Ang pag-upo lamang sa isang stool at paglalaro ng mga laro ay hindi ang paraan upang pumunta. Kaya naisip ko, maaari ba tayong lumikha ng isang virtual reality na laro na nakakonekta sa isang virtual reality na laro na konektado sa ulo at walang suot na helmet sa utak? Projection suit, para makapaglaro ka habang nag-eehersisyo, ito ay isang tunay na mapagkompetensyang laro. Talagang gustong gawin ng lalaking ito. Maganda ang ideya, ngunit ang problema ay, nag-isip sandali si Tang Moxon at tinanong si Lin Chuyin sa gilid, Sister Chuyin, technically feasible ba ito? Well, sa teorya ito ay posible. Tumango si Lin Chuyin, nervous ang sangay ng teknolohiya ng koneksyon ay koneksyon sa signal ng utak. Kung ito ay nilagyan ng virtual node projection suit, well, at nilagyan ng mechanical activity space, ito ay dapat sapat na. Sa pagkakataong ito ay talagang nabigla ang lahat ayon kay Lin. Ang mga salita ni Hatsune ay nangangahulugan na ang mga laro sa hinaharap ay magiging isang malaking silid ng aktibidad ng makina, kung saan ang mga tao ay nagsasagawa ng iba't ibang mga aksyon, at pagkatapos ay ang virtual na node projection suit ay sumasalamin sa mga aksyon ng mga karakter, at pagkatapos ay konektado sa helmet na isinusuot sa ulo, upang sa ang helmet ay konektado sa utak ng tao, at ang imahe na ginawa ay direktang isang kamanghamanghang eksena tulad ng holographic projection. Gumastos lang si Hong Dali ng pera sa mga bagong proyekto sa teknolohiya, ngunit naunawaan ni Liu Mengzin ang kasikatan na maaaring idulot ng bagong mode ng laro na ito sa mundong ito, kung tutuusin, ang paglalaro ay isang angkop na lugar lamang, at sports ang tema. At ngayong pinagsama ng Hong Dali ang mga palakasan at laro, gaano kalaki ang market na magbubukas? Ang ideyang ito ay kahanga-hanga lamang. Ito ay mabuti, ito ay mabuti. Hindi na nang ahas si Tang Moxon na maliitin ang mga alibughang ideya ni Dali. Ang mga ideya na naisip ng taong ito para sa mga alibughang layunin ay hindi magagapi. Maaari niyang isipin ang lahat ng mga bagay na ito. Kung gayon, kailan natin sisimulan ang planong ito? Tanong ni Tang Moxon. Simula ka agad, hindi na ako makapaghintay, haha. Tumingin si Hong Dali kay Ling Xiaoyi, Sister Xiaoyi, kapag nakabalik ka, hilingin kay Hatsune na bigyan ka ng listahan ng mga materyales. Sa pagkakataong ito, kalkulahin natin ito batay sa 100 milyon. Kung hindi ito sapat, marami pa. 10:00 ng gabi, sa pagkakataong ito natapos ang holographic projection ng Dreamblade Tower Alliance.
Sa eksenang ito ng labanan, walang kahit isang salita tungkol sa laro, ngunit tatlong magkakasunod na laban lamang sa pagitan ng iba't ibang bayani. Pero pagdating sa dulo, talagang hindi nakatiis na umalis ang mga excited na gamers, at palakas ng palakas ang boses ng audience para sa isa pang round at panibagong round. Ang dahilan ay talagang napakasimple, ang mga taong mahilig maglaro ay ganap na mga otakus, at talagang walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng alas 10 at alas 12 ng gabi para sa kanila. Hindi banggitin ang pagtulog sa kalagitnaan ng gabi, kahit na ang pagpupuyat sa buong gabi ay itinuturing na normal. At mukhang kasiya siya ang larong ito, lalo na ang eksena, kung saan mas kapana-panabik ang ganap na simulate na kasing laki ng mga labanan. Hayaan silang maupo dito para sa isa pang 2 oras at manood ng ilang mga laro, at walang magiging problema. Siyempre, hinding-hindi ito gagawin ni Hong Dali. Kinabukasan, unang in-upload ng ilang on-site na manlalaro ang video sa panahong ito sa Cool Video, at pagkatapos sa umaga ng ikatlong araw, ang buong mundo ng paglalaro, lahat ng portal, lahat-lahat sila ay nag-uulat sa balita tungkol sa holographic projection ng Dreamblade Alliance, at ang buong internet ay nabaliw. Dahil sa holographic projection, dahil sa kabutihang loob ni Hong Dali, at dahil sa produksyon ni Dali, ito ay dapat na isang dekalidad na produkto. Simula sa tanghali, ang mga manlalaro na hindi pa nakakalaro noon ay nagsimulang sumali sa laro sa mga grupo upang maranasan ang matitinding labanan. Ang opisyal na forum ng Change Search Engine ay may higit sa 2 milyong miyembro sa loob ng 2 oras, at ito ay simula pa lamang, at ito ay patuloy na dumami. Sa hapon, ang mga pag-download ng holographic projection na high-definition na video na ito sa Cool Video ay lumampas sa 3 milyong beses. Tungkol sa halaga ng pagbabahagi, baliwala na ito para kay Hong Dali, na mayroon na ngayong 200 milyong pocket money sa kamay. Ang iba't ibang programa ng Hong Dali ay muling nanguna sa listahan. Lee. Ang mga konsyerto ni Nianwei, Never Expected, I Am a Singer, ang online na broadcast ng Love Apartment, at ang online na broadcast ng Where Are We Going, Dad, ay ganap na sum-akop sa buong listahan ng mga call na video, at walang ibang posisyon. Maliit, ang paksa ng pagtalakay sa Dreamblade Tower Alliance ay nagsimulang lumitaw sa isang malaking sukat, at ang mga talakayan ay halos lahat tungkol sa mga paksa ng digmaan na inaasahan ng hologram sa pagkakataong ito. Sa gabi, nagsimulang lumitaw ang mga profesional na manlalaro sa internet upang pag-aralan ang larong ito. Ang huling resulta ay mayroong daan-daang iba't ibang mga tactical na kasanayan sa paglalaro at mga order ng kagamitan lamang. Ang balanse sa pagitan ng mga bayani ay ipinakilala. Napakalaki. Ang mga pagpapakilalang ito ay tumataas ng gusto sa internet, at hindi mabilang na mga tao ang nagbasa nito ng 2 o 3 beses, ngunit hindi pa rin sila nasisiyahan. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng hindi kapani-paniwalang napakarilag na video ng laro ay hindi isang bagay na gusto mo lang panuurin. Alas 8 kinaumagahan, ang numero 1 pamilya sa mga online games, Haomeng, ay nagpahayag na sila ay sasali sa Dreamblade Tower Alliance. Ang laki ng pamilya ay lumawak ng husto, mula 4,000 hanggang 10,000 sa isang umaga, at patuloy itong lumalaki. Isulong. Sa hapon ng susunod na araw, ang keyword na Dreamblade Tower League ay mabilis na sumugod sa nangungunang 3 sa mga rangkang ng search engine ng Change. Hanggat hindi alam ng mga kabataang mahilig maglaro ng larong ito. Nang sumunod na gabi, ang buong mundo ng paglalaro ay sumigaw ng lobo. Hindi kalabisan na sabihin na hindi mo kailangang laruin ang larong ito, ngunit kailangan mong malaman na mayroong ganoong laro, kung hindi, iisipin ng mga tao na, wala ka na. Sa umaga ng ikatlong araw, lahat ng 10 grupo ng mga server ay puno na, at ang PQ number ay umabot sa 1,200. Sa wakas, si Yung Shin, nakatatapos lang mag-film ng pinakabagong episode ng Love Apartment, ay hindi nag-abalang magpahinga, kaya pansamantalang nagdagdag siya ng 6 na server, at sa wakas ay naibsan ang malaking halaga ng pressure. Kasabay nito, ang sabay-sabay na online na rate ng Spirit Sword ay bumaba ng husto, mula 1.8 milyon hanggang 1.6 milyon. Ang ibang mga kumpanya ng paglalaro sa Kingdom of Heaven ay nawalan ng pag-asa, at ang bilang ng mga online na manlalaro sa lahat ng mga laro ay bumaba ng 70%. Nagluluksa ang industriya. Mengzin Network Company. Guro, ang kasalukuyang sitwasyon ay kalkulado na. Ang katulong ni Liu Mengzin ay nakatayo sa likod ni Liu Mengzin at nakangiting nagulat, sa kasalukuyan, ang bilang ng mga taong sabay-sabay na online sa Dreamblade Tower Alliance ay lumampas sa 300,000 mark, at halos lahat ng 16 na server ay online. Puno na ito, at ang mga tawag para sa pagdaragdag ng higit pang mga server ay palakas ng palakas at palakas ng palakas. Lumampas na ito sa 300,000. Hindi mapigilan ni Liu Mengzin na maging mahinahon. Natigilan, napakabilis. Naglaro lang si Young Master Dali sa West Fort Ring Stadium. Ito ay walang magandang salita si Liu Mengzin para ilarawan ang gininto ang ideya ni Hong Dali. Sa wakas, kapag naiisip ko ang sapat na paraan na sinabi ni Hong Dali, mabubuod ko lang ito sa 2 salita: halimaw. Isang halimaw lamang ang makakapaglarawan sa alibughang anak na ito. Ngunit gaano man ito ilarawan ni Hong Dali, alam ni Liu Mengzin na ngayon ay dapat siyang hamamplas habang mainit ang plancha, at dapat sapat na ang unang yugto ng kampanya, agad na hilingin sa isang tao na magbukas pa ng 10 grupo. Server.
Kasabay nito, ipupromote natin ito. Magpapaunlad tayo ng maraming bayani sa hinaharap, at ang mayroon tayo ngayon ay maliit na bahagi lamang nila. Go! Okay, Master. Aalis na sana ang assistant, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Liu Mengzin. Nga pala, tumawag ka kaagad sa Chenj at Xianbao Mall at hilingin sa kanila na tumulong sa pag-promote at pag-sponsor ng mga pondo. Palakihin natin ang cake na ito. Bilasan mo. Naiintindihan. 2 ng Agosto. 3 higanteng internet, Turkey software, Chenj search engine, at Xianbao Mall, ay sabay-sabay na nagsimulang mag-advertise para sa Dream Dota Alliance. Ang sukat ng advertising sa oras na ito ay hindi pa nagagawa. Hindi kalabisan na sabihin na hanggat may koneksyon sa internet, makikita mo ito. Sa advertisement ng Dreamblade Alliance. Sa oras na ito, muling naglabas ng bagong balita ang Mengzin Network. Ang Dreamblade Alliance ay magsasagawa ng mga kompetisyon ng pangkat sa mga pangunahing campus. Sa pagkakataong ito, kukuha ito ng mga nakaraang karanasan at aral. Sa halip na magtakda ng kampyonato, sa halip ay magtatakda ito ng mga antas ng parangal sa rehiyon sa mga pangunahing campus. Ang una, pangalawa, at pangatlong premyo ay 50,000, 50,000, 30,000, 10,000. Kahit na ang Regional Championship bonus ay lumiit ng malaki, ang coverage ay mas malawak, na nagbibigay sa maraming tao ng pag-asa na makuha ang bonus. Sa loob ng ilang sandali, ang balita ng kaganapan sa Dreamblade Tower League ay dumaan sa lahat ng mga campus sa langit na parang isang bagyo. Hindi mabilang na mga partidong mag-aaral ang nagpahayag ng malaking interes at naghahanda na sa paghamon. Sa hapon ng ika-5 araw, ang Dreamblade Tower Alliance ay muling nagbukas ng 10 higit pang mga server, at ang bilang ng mga tao sa parehong oras ay malapit ng lumampas sa 500,000 marka. Tama si Liu Mengzin, sa pamamagitan lamang ng pagsanib puwersa mapapalaki ng 3 kumpanya ang cake na ito. Sa panahon ngayon, hanggat may magandang produkto, ang 3 kumpanya ay sama-samang mag-aanunsyo nito at magbahagi ng pantay na kita. Ito ang kaso ng mga nakaraang kliyenteng nagbabasa ng mobile phone. Sa ilalim ng magkasanib na opens iba ng 3 kumpanya, sa loob lamang ng ilang araw, ang naka-install na base ay lumampas sa 50 milyon, at ang taunang tubo ay hindi bababa sa 2.5 bilyon. At sa pagkakataong ito ay ganito pa rin ang Dreamblade Tower Alliance. Magkatuwang na itinataguyod ito ng 3 kumpanya. Hanggat halos lahat sa internet ay alam ang tungkol sa laro, at ang mga bahagyang interesado ay isa sa alang-alang ang panunood ng pangpromosyon na video. At kapag nakita nila ang virtual reality-like battlefield na pinaplano ng hologram, sila ay ganap na masakop at ito ay magiging mahirap na makatakas. Habang umiiyak na lobo ang ibang network company, makikita ang pagiging insidious ni Hongdali ganap na hinaranggan ng taong ito ang posibilidad na mag-adapt ng mga katulad na tema. Alam mo, 3 lang ang laro sa mundo, Dota, Dreams of Three Kingdoms at League of Legends. Ngayong pinagsama-sama na sila, wala nang pagkakataon para gayahin nila ang ibang mga tema. Tayo, maglaro. Ang opisyal na forum na magkasama, ngayon, 2,147,854, kahapon, 657,415, mga post, 44,312,547, mga miyembro, 532,533,244. Sa lugar ng Spirit Sword, ang bilang ng mga post sa araw na iyon ay bumaba sa 175, 4 na mga post, habang ang bilang ng mga post sa Dreamblade Tower Alliance ay tumaas sa 74,215 na mga post. Siyempre, sa oras na ito, mayroon pa ring higit sa 1.5 milyong tao na online sa Spirit Sword ng sabay-sabay, habang ang bilang sa Dreamblade Tower Alliance ay mahigit 500,000 lang. Malinaw, tulad nito, ang Dreamblade Tower Alliance ay hindi pa rin kwalipikadong pumatay sa Spirit Sword at maging pinuno ng kaharian ng langit. Kailangan kong sabihin na si Kazuma Shiraishi ay isang taong malamang na hindi maupo at maghintay ng kamatayan. Hindi niya kailanman makikitang lumaki ang Dreamblade Tower Alliance. Hindi niya kayang hintayin na lamang na kumilos si Hongdali habang wala siyang kontra. Kaya sa pagkakataong ito, ibang diskarte ang pinili niya. Magic City Tianhai City, Gate of Heaven, 92nd floor. Umupo si Sun Yuanzhou sa pangunahing upuan at tumingin kina Hong Weigyu, Liu Yawei at Mutay sa kanyang harapan. Sigurado ka bang lumagpas ka na sa linya? Mahinahong sabi ni Sun Yuanzhou, ngunit kahit isang hanggal ay nakarinig ng kawalang kasiyahan sa kanyang boses. Mr. Sun, kaming Mengzin ay nakikisali na sa paglalaro dati. Hindi ba ito isang overreach? Ang panganay na anak ni Liu Yawei, si Liu Mengzin, ay nakikibahagi sa paglalaro noon. Ang pinakasikat na laro sa kaharian ng langit, ang Longyu Continent, ay pagmamay-ari ni Liu Mengzin. Kaya hindi talaga siya lumalampas sa mga hangganan. Sa pagtingin kay Liu Yawei, huminga ng malalim si Sun Yuanzhou at bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata, ang iyong pamilya ay ang iyong pamilya, at ngayon ay halatang kombinasyon ka ng 3 kumpanya. Kung plano mong iukit ang internet market, ang kamay na ito ay maaaring iunat ng sapat. Hindi mahalaga kung siya ay lumaki o hindi. Sa oras na ito, si Sun Yuanzhou ay malinaw na ganap na sumuko sa Feng Tianzai Botso,
na maaaring ituring na isang lamat. Kung bibigyan sana siya ng 3 puntos noon, hindi na kailangan ngayon. Ngumiti si Hong Wigyu at sinabing, ikaw, ang lugar na ito, ay maaaring ituring na teritoryo ng pamilyang Liu noon. Ngayon ay lumitaw ang isang filong Luo nang wala saan. Walang sinabi ang matandang Liu. Masyado bang extreme ang reaksyon ni Mr. Son? Sobra-sobra. Haha, sabi ni Son Yuanzhou na may paghamak. Ngumiti siya, tumingin kay Hong Wigyu na may malamig na mga mata, at mahinahong sinabi, dapat mong malaman ang aking ugali, at dapat mo ring malaman ang aking lakas. Malamig na sinabi ni Son Yuanzhou, bibigyan lang kita ng isang araw para pag-isipan ito. Umupo sa isang tabi si Mutai ay hinampas ng malakas ang handrail at galit na sinabi, Son Yuanzhou, huwag kang masyadong lumayo. Totoo na ikaw ay isang oligarko ng Resource Chamber of Commerce, ngunit maaaring hindi kami matakot sa iyo. Mutai, makinig kang mabuti. Son Yuanzhou tumingin kay Mutai, ngumiti siya at sinabing, sa isang araw, kung papayag kang hindi na suportahan si Hongdali at tulungan siyang isulong ang pangarap na alyansang Tore ng Kutsilyo, mas magiging madali para sa iyo sa Resource Chamber. Kung hindi, ang 5 pangunahing oligarko ay magkakaisa upang kabkuban ang sinuman. Pagdating ng panahon, hehe. Ikaw. Galit na sinabi ni Liu Yewei, ang lakas ng loob mong gamitin ang pinagsamang kapangyarihan ng 5 oligarko. Haha, ano? Si Son Yuanzhou ay tumingin ng mataas at namumuhi. Tumingin siya kay Liu Yewei, yung galit na ekspresyon mo, hoy, katawa-tawa talaga. Turkey software, tama. Naalala ko yung software mo, pero maraming bagay na hiram na mga ideya. Huwag mo nang pilitin ito ay gumagamit ako ng dahas. Hindi ko ito pinakagusto. Bang! Biglang may pumalakpak. Napalingon ang lahat, ngunit si Hong Wigyu ang pumapalakpak. Ano, may opinyon ka ba? Tanong ni Son Yuanzhou. Wala lang, iniisip ko lang na napakahusay ng iyong opisyal na autoridad. Ngumiti si Hong Wigyu at nagsabi, pero parang hindi kami ganoon kadaling kurutin. Mr. Son, alam ko na may mga tao sa itaas mo, at alam ito ng lahat ng tao. We Hong the family is really declined in recent years, but it seems that there are people on it. I just think, Mr. Son, it is not worth it for you to work hard for your master. Ano, gusto mong makipaggulo sa 5 oligarko? Biglang tumawa si Son Yuanzhou. Kayong 3 lang. No, how dare the 3 of you clamor with the 5 oligarchs? Ngumiti si Hong Wigyu at umiling. Nang tumigil ang pagtawa ni Son Yuanzhou, sinabi ni Hong Wigyu, how dare we clamor with the 5 oligarchs? It's not me, it's my family dali. Dali. Hong dali. Ang mga mata ni Son Yuanzhou ay nakakatakot, isang maliit na bata ang sumisigaw sa amin ng 5 oligarko. Inilabas ni Hong Wigyu ang kanyang cellphone at sinabing, nag-dial si Hong Dali, at sa sandaling makonekta ang tawag, sumigaw si Hong Wigyu, ikaw bastard? Natakot kami ng tatay mo, siya, 4 na beses, alam mo kung ano ang gagawin. Damn it, Dad, hindi ka natatakot sa isang tao, siya, 4 na tunog. Sino ang napakabulag? Si Hong Dali, na nasa kabilang side ng telepono, ay halatang curious. Sa katunayan, sa katayuan ng pamilyang Hong, wala talagang maraming tao ang maaaring manakot kay Hong Wigyu. Isa sa 5 oligarko sa Resource Chamber of Commerce, si Son Yuanzhou, na kumokontrol sa higit sa 40% ng mga gamit sa bahay sa langit. Galit na sinabi ni Hong Wigyu sa mobile phone, isang napaka-asterisk na tao. Oh, tama na, huminto si Hong Dali, tatay, magpapasingaw ka ba o iinom ng tsaa o magpapalipas lang ng oras? Karaniwang mukhang isang pabaya at masayang alibughang si Hong Dali, ngunit nangangailangan iyon na walang manggulo sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang taong ito ay isang ulila bago ang paglalakbay sa oras. Bagamat naging alibughang siya pagkatapos ng paglalakbay sa oras, palagi niyang pinangangalagaan ang kanyang pamilya mula nang makuha niya ang jadeite na may mga katangiang pangkalusugan at makakuha ng isa para sa bawat isa sa Hong Wigyu at Lan Roxy. Makikita mo ito. Ayos lang. Anyway, hindi mo siya papayagang i-bully ako. Nakangiti si Hong Wigyu na parang matandang Zorro. Sige, hintayin mo ako saglit. Sabi ni Hong Dali at ibinaba ang telepono. Ang silid ng kumperensya ay tahimik, maririnig mo ang paghinga, at ang kapaligiran ay labis na nakapanlulumo. Isang malaking kahihiyan para kay Son Yuanzhou ang tawagin at pag-usapan nina Hong Wigyu at Hong Dali ng ganito. Sa mga oras na ito, sobrang lungkot ng mukha niya na halos maluha-luha na siya. Gayunpaman, siya ay isang tao na gumawa ng mahahalagang bagay pagkatapos ng lahat. Siya ay galit na walang galit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Hong Wigyu, uupo ako dito at maghihintay ngayon. Gusto kong makita kung ano ang magagawa mo sa akin. Hindi mo ba sinabi sa akin? Napaka-inosente ni Hong Wigyu, ang taong kinakalaban mo ay ang alibughang anak ko. Hindi ako nangangahas na sigawan ka, Mr. Son. Isa ka sa 5 oligarko. Ako ay isang maliit na negosyante, ngunit wala akong lakas ng loob. Okay. Sana hindi mo pagsisihan. Galit na sabi ni Son Yuanzhou.
Palihim na sinundot ni Mutay si Liu Yewei at nagtanong, "Oy, sapat na ang laro natin sa pagkakataong ito, magagawa ba natin ito?" Bumulong si Liu Yewei, "Hindi ko alam, pero dapat narinig mo ang kasabihang ang malaking pagsisikap ay maaaring magbunga ng mga himala." Tama. Hindi ko akalain nagagawa si Wei Guo ng anumang bagay na hindi sigurado, ngunit ang kabilang partido ay si Sun Yuanzhou, kaya hindi ko alam kung magagawa ito. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang tumunog ang cellphone ni Sun Yuanzhou, at galit na nagtanong si Sun Yuanzhou. "Sino? Busy ako ngayon. Nabalitaan ko na tinakot mo ang tatay ko." Si Hong Dali talaga ang tumatawag, ang pamilya mo sa Sun ay isa sa 5 pangunahing oligarko sa ating langit. Well, hindi ako masyadong pamilyar sa negosyo, pero sa tingin ko ay hindi panandayuhan ang pamilya mo sa langit, tama ba? Hong Dali, ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganito. Talagang galit si Sun Yuanzhou ngayon. Isang maliit na bata ang nang-ahas na sumigaw sa kanya, "Huwag kang mag-alala, gagawin ko. Para sa iyong kasiyahan." "Oh, alam ko na," sagot ni Hong Dali at pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Shenhui Building, ika-9 na palapag. Nakahiga si Hong Dali sa kama ni Li Nianwei at nag-dial gamit ang kanyang cellphone. Nang makalusot siya, sumigaw siya, "Tito Chief, natakot ang tatay ko, siya, 4 na tunog, alam mo. Bastos ka, anong gagawin mo?" Galit na sinabi ng hepe, "Ang iyong ama ay si Hong Weigyu. Ang Hong Weigyu ng pamilyang Hong. Sino ang maaaring mangbuli sa kanya ng walang taros at mag-aakalang mayroon siyang mahabang buhay?" Ang kabilang panig ay sinasabing napaka-asterisk, walang pakialam si Hong Dali sa taktika sa oras na ito. "Anyway, kung maglakas loob siyang ay bully ang tatay namin, lalabanan namin siya hanggang kamatayan." "Ano ang pangalan mo, Sun Yuanzhou?" "Nabalitaan ko na kinokontrol niya ang higit sa 40% ng mga gamit sa bahay sa ating paraiso. Hindi ginawa ng tatay ko. Hayaan mo siya, wala akong pakialam pa rin, Tito Chief, kailangan mo akong tulungang humanap ng paraan, kung hindi, hindi ako mawawalan ng kapalaran sa hinaharap." "Hindi, teka, bastard, hindi ko ba kayang alagaan ito?" Sobrang agrabyado ang hepe ngayon. Paano mali? Kung may ibang alibughang tao, malamang na kailangan niyang baliin ang paa ng alibughang iyon, ngunit kung alibughang si Hong Dali, kailangan niyang ibigay ang kanyang buong suporta. Kung hindi alibughang si Hong Dali, malamang na mahihirapan siya tingnan ang mga bagay na ginawa ng alibughang ito, lahat sila ay kahanga-hanga. Holographic projection, ang mapagpasyang labanan sa Hollywood, ang higanteng pagong na Xuanwu, ang neural connection technology na kakadevelop lang kahapon, at sa hinaharap ay magkakaroon ng sound control system para sa mga sasakyang panghimpapawid at mga modelo ng sasakyan, at iba pa. At iba pa. Walang sinasabi kung gaano kalayo ang teknolohiya ng langit ay maaaring makamit sa hinaharap. Kung hindi siya mawawalan ng kayamanan, ito ay isang kawalan sa kaharian ng langit at isang kawalan sa buong sangkatauhan. Hindi pa ba handa ang mga selyo? Para sa kapakanan ng pagtaas ng kaharian ng langit, ang selyo ni Hong Dali. Para sa "Such a freak, my father was bull-eyed, who dared to ignore it?" Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong gawin ko? Nagpahayag ng kawalan ng kakayahan ng pinuno. Gayunpaman, binigyan siya ng mga superiors ng death order. Hanggat hindi nagre-rebel si Hong Dali sa kaharian ng langit at hindi nagpapakamatay, lahat ng mga kinakailangan ay matutugunan, kaya tiwala pa rin ang pinuno sa pagtatanong nito. Sinabi ni Sun Yuanzhou na tiyak na masisiyahan niya ako, kaya ngayon gusto ko muna siyang bigyang kasiyahan. Nakangiting sabi ni Hong Dali, "Uncle Chief, paano kung anyayahan mo siyang uminom ng tsaa? May iligtas siya nito sa hirap ng pagtalon-talon sa harap ng tatay ko buong araw." "Let's put it this way," nag-isip sandali ang hepe at sinabing, "Maraming tao sa Resource Chamber of Commerce, at lahat ng background ay napakalakas. Hindi madali para sa amin ang direktang makialam, kung hindi, magiging napakahirap na magdulot ng backlash. Pero wala akong magawa laban sa kanya. Pero kaya kitang suportahan." "Oh, Uncle Chief, anong gagawin mo?" Nagtataka na tanong ni Hong Dali, "Ang pagpuri sa aking ama bilang isa sa 5 oligarko ay hindi magandang salita. Lagi kong iniisip ang mga balo." "Idiot ka," sabi ng hepe sa takot, "maaari ka bang maging mas bukas ang isipan? Ang ibig sabihin ng oligarch ay isang mataas na ranggo sa isang partikular na larangan, hindi isang balo." "Oh, mabuti naman." Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, "Kung gayon, ano ang gagawin mo, pinuno? Hindi ba't sinabi mo na mag-aaral ka ng ilang virtual reality na laro ng koneksyon sa unang 2 araw?" Mabagal na sinabi ng hepe, "Sa palagay ko, kung ang mga tao ay maaaring mag-ehersisyo habang naglalaro, na isang napakagandang ideya, kaya ang ideya ko ay iset up itong Dreamblade League na ginawa mo sa opisyal na esports event ng Kingdom of Heaven, na magiging kapaki-pakinabang sa mga mamamayan ng Kingdom of Heaven. Ang iyong pisikal na fitness ay mapapabuti rin ng husto. Pagkatapos mong mabuo ang teknolohiyang ito, ipapadala ko ito sa akin sa oras na iyon. Bodega at tulungan kang ilabas ito." Nagulat na sabi ni Hong Dali, "Tito Chief, paano ka nakaisip ng ganoong magandang ideya? Siguradong isa kang Diyos. Tumigil ka na sa pambabala," galit na sabi ng hepe, "sa tingin mo lahat ng tao ay katulad mo.
Gusto mo lang bang maglaro? Alam mo ba kung ano ang magagawa ng variant na ito ng virtual reality connection game? Naisip mo na ba na kung gagamitin mo ang teknolohiyang ito upang bumuo ng isang malaking robot, magagawa ng controller ang parehong bagay sa loob? Mga aksyon. Iyan ay isang bagong panahon sa kasaysayan ng mga robot. Bagamat hindi ito mahusay para sa iba't ibang kapaligiran na talagang delikado para sa pakikipaglaban. Damn it, hindi ba niya sinasadya? May pagkakataon bang magpelikula ng totoong buhay na bersyon ng Pacific Rim? Isa ka talagang Diyos. Bulalas ni Hong Dali, gusto kong gumawa ng robot na may taas na 50 metro para makagawa ng pelikula. Tio Chief, aasa ako sa iyo kung gayon. Hindi mataas ang aking mga hinihiling. Maniwala ka man o hindi, papatayin kita. Ikaw. Sumigaw ang pinuno, ikaw bastos, gumawa ka ba ng 50 metrong robot para lang makagawa ng pelikula? Kung hindi, ano pa ang magagawa mo? Ngumuso si Hong Dali, kailan ipapalabas ang balita? Lumabas ka. Mag-aayos ako ng isang tao ngayon, ang huling kahilingan ng hepe, bata, kailan mo ako sasamahan upang galugarin ang kuweba sa 3 daanan sa ilalim ng lupa ng Yulan Siang? Yung yungib. Pagkaraan ng mahabang panahon, halos nakalimutan ni Hong Dali, nakalimutan ko, tiyuhin, dapat ay pinagkadalubhasaan mo ang teknolohiya ng remote control na sasakyang panghimpapawid, hindi mo ito ma-explore sa mainit na araw na ito. Pakakawala na kita. Hindi ba mali para sa isang lalaki na may napakalaking swerte na makahanap ng isang tao na mag-iimbestiga sa kanyang sarili? Ipinahayag din ng hepe ang kanyang kawalan ng kakayahan sa katunayan, naisip niyang magpadala ng isang tao upang mag-imbestiga sa kanyang sarili ng hindi mabilang na beses, ngunit kapag naisip niya ang paghihimagsik ni Hong Dali, ang swerte ng Diyos. Maniniwala lang ako dito, ang iba ay maaaring walang mahanap kapag naghahanap, ngunit kung pupunta ka upang maghanap, maaari kang makahanap ng isang bagay na bihira. Kinagat ni Hong Dali ang kanyang mga labi, Uncle Chief, kami ang bagong kabataan ng 21st century. Dapat tayong maniwala sa science. You are so weird and crazy. Naniniwala ako sa iyo. Muli na namang nabaliw ang pinuno sa lakas ni Hong Dali, ikaw bastard, mas produce namin ito sa loob ng 3 araw. Ipapadala ito sa iyo ni Gulan Shio, pati na rin ang Bolton. Ikaw na ang bahala. May 60 sasakyan sa kabuuan. Aabutin ng ilang araw para makuha ang mga mekanikal na banal na damit. Kailangan pa naming gumawa ng follow-up na pagpapabuti sa loob ng ilang araw. Okay, kaya mo kami. Huwag kang tumanggi, kung hindi, wala akong pakialam kung mabyuli ang iyong ama. Okay, okay. Bulong ni Hong Dali, ako ay isang aliberga, nakita mo na ba siyang abala? Isang alibughang anak. Demon City Tianhai City, Gate of Heaven, 92nd floor. Si Sun Yuanzhou ay nakaupo roon habang naghihintay ng balita. Hindi nagtagal, nagmamadaling pumasok ang sekretarya. Nang marinig niya ang mga salita ng sekretarya, biglang nagbago ang ekspresyon ni Sun Yuanzhou. Nagtataka siyang tumingin kay Hong Weiguo. Pagkaraan ng ilang sandali ay tinitigan ito, nang walang sabi-sabi, tumayo siya, pinitik ang mga manggas, at nagmamadaling lumabas. Anong nangyayari? Tumingin si Mutay sa likod ni Sun Yuanzhou at nagulat na sinabi, aalis na siya. Ang bagay na ito ay napaka-weird. Ito ay hindi maipaliwanag, tumanggaw din si Liu Yawei at sinabi, talagang sinabi niya ang mga masasakit na salita. Hindi ka man lang ba nagstay? Nakakamangha ang nangyari ngayon, hindi ito kamukha ng kanyang karakter. Hindi nagtagal, nagmamadali ring pumasok ang 3 sekretarya ni Hong Weiguo, at silang 3 ay humagalpak sa tawa matapos marinig ang ulat ng sekretarya. Tumayo ka. Kinuna ng pelikula ni Hong Weiguo ang kanyang sarili, ha 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 ha. Ang munting alibughang anak na ito ay hindi talaga ako binaygo, ha ha ha. Sa pagkakataong ito, ang mukha ni Sun Yuanzhou ay malamang na napakapangit. Natawa din si Mutay, oo. Sa 5 oligarko, si Sun Yuanzhou ang pinakamahina na may kabuuang asset na 60 bilyon. Sa pagkakataong ito, malamang na nag-aalala siya. Baka mahulog siya sa posisyon ng 5 oligarko. Hindi nakakagulat na hindi siya makapagsalita ng masakit na salita. Maglakas loob ka. Liu Yawei, tingnan mo, sa pagkakataong ito, magkakaroon ng magandang bagay. 2:00 ng hapon, inilabas ang opisyal na balita ng Dreamblade Tower. Sa sandaling lumabas ang balitang ito, ang mga manlalaro na naghihintay at nanunood pa rin ay lubos na nabigla. Kabanata 410 pag-ikot ng 200 milyon. Ang Dreamblade Tower Alliance Official, Let's Play Game Official, Yi, Solang at iba pang lahat ng Portal of Heaven ay sabay-sabay na naglathala ng ganoong mensahe, isang mensahe na masasabing nakabasag ng hadlang sa pagitan ng entertainment at sports. Pamagat, pinagsanib na dokumento ng Ministry ng Palakasan at ng Ministry ng Pelikula, Telebisyon at Libangan inilabas ng Ministry ng Palakasan at ng Ministry ng Libangan, 14 bulang. 150. Pamagat. Paunawa mula sa Ministry ng Palakasan at Ministry ng Pelikula, Telebisyon at Libangan sa kombinasyon ng palakasan at paglalaro upang lumikha ng e-sports. Nilalaman, mga nauugnay na departamento ng iba't ibang lalawigan, autonomous na rehiyon, at munisipalidad na direkta sa ilalim ng central government.
Kamakailan, ang Dali Technology ay gumawa ng isang malaking tagumpay sa kung paano pagsamahin ang mga sports at laro, na may positibong papel sa pagpapabuti ng pisikal na kalidad ng mga mamamayan ng Kaharian ng Langit. Ang Dream Dota Alliance, na binuo ng kumpanyang ito, mula rito ay tinutukoy bilang Dream Dota, ay gumagamit ng bagong teknolohiya at ngayon ay perpektong pinagsama ang mga palakasan at laro, na nagpapahintulot sa pangkalahatang publiko na mag-ehersisyo ng mabuti habang naglalaro. Kalakip na larawan ng mga sumusunod ay ilang mga paunang larawan ng bodega ng laro. Dahil sa namumukod tanging kontribusyon ng Dali Technology sa Kaharian ng Langit, ang mga nauugnay na isyu ay inaabisuhan tulad ng sumusunod. Isa. Opisyal na inihayag ng Ministry ng Palakasan at ng Ministry ng Pelikula, Telebisyon at Libangan na ang unang Hercules Cup Esports Competition ay gaganapin 3 buwan pagkatapos ng buong pag-unlad ng teknolohiyang ito. Ang lugar ng kompetisyon ay gumagamit ng holographic projection na teknolohiya ng Dali Technology para sa live na broadcast, at ang laro ng kompetisyon ay itinalagang Dreamblade Tower. 2. Dahil sa natitirang kontribusyon na ginawa ng Dali Technology sa Kaharian ng Langit, ang Dali Technology ay espesyal na ginawaran ng titulong, National Excellent Science and Technology Research Center of Heaven. Ang presidente ng Dali Technology Hong Dali ay ginawaran ng titulong, National Economy and People's Livelihood Scientist, at ang pangunahing technical staff ng Dali Technology, MS. 3. Dahil sa katotohanan na ang larong ito ay maaaring lubos na mapabuti ang kalidad ng mga tao, na nagpapahintulot sa kanila na mag-ehersisyo habang naglalaro ng laro, at mapupuksa ang mga nakatagong panganib ng lumalalang pisikal na fitness na dulot ng pag-upo sa harap ng computer sa buong araw, ang mga nauugnay na pambansang departamento ay nagpasya na kapag ang pag-unlad ng laro ay nakumpleto sa hinaharap, ang laro ang mga bodega ay gagawin ng mga kumpanyang nagbebenta ng estado sa pinakamababang presyo. Mga tao. 4. Hinihikayat na ngayon ng estado ang mga mamamayan na subukan ang larong, Dream Dota, at bigyang pansin ang pagbuo ng Dream Dota, anumang oras. Ministry of Sports, Department of Film, Television and Entertainment. Sa sandaling lumabas ang balitang ito, nagulat ang buong mundo. This time iba na sa mga nauna. Ang mga manlalaro ay natigilan ng ilang oras, at walang tunog sa buong network. Pagkatapos, tulad ng isang bomba atomika, ito sa wakas ay sumabog. Alam mo, ang aspeto ng entertainment ng mundong ito ay palaging karaniwan, dahil ang mga tao sa mundong ito ay higit na nagmamalasakit sa sports. Ang kasikatan ng maraming malalaking kaganapang pang-sports ay ganap na hindi mapapantayan ng industriya ng entertainment. Si Tai Yajing, na pinakasikat bago ipinanganak si Lin Yanwei, ay nagkakahalaga lamang ng mahigit 10 milyon. Sa mga tuntunin ng mga pelikula, ang pamumuhunan ng 10 milyon ay itinuturing na isang malaking budget na pelikula. Kahit na ang Hollywood sa Europa at Estados Unidos ay karaniwang walang malalaking budget na pelikula. Kung hindi Gene Austen ng Hollywood na talunin si Hong Dali alang-alang sa mukha, hindi na sana nagkaroon ng malaking produksyon na may puhunan na 50 milyon. Mas binibigyang pansin ng mundong ito ang pag-unlad ng sports kaysa sa entertainment. Maraming tao ang naglalaro ng iba't ibang palakasan sa pang-araw-araw na buhay. Itinuturing ng lahat ang sports bilang kagandahan. Ang mga manlalarong gustong maglaro ng mga online games ay halos tinuturing na mga erehe. Ito ang dahilan kung bakit hindi pabor si Hong Dali nang hindi maganda ang kanyang pisikal na kondisyon. Mga dahilan upang makita. Ito ay dahil ang mundong ito ay nagbibigay ng labis na kahalagahan sa sports. Pagkatapos ng lahat, ang katawan ang ugat ng lahat. Ngunit nang inilunsad ni Hong Dali ang ideya ng larong ito, nagbago ang lahat. Sa katunayan, nang marinig ng pinuno ang tungkol sa plano ni Hong Dali noong nakaraang gabi, at sinabi ni Lin Chuyin na magagawa ang plano, nagsagawa na ng emergency meeting ang nangungunang pamunuan ng Kingdom of Heaven kaya naman mabilis na inilunsad ang konsepto ng isang tunay na esports. At pagkatapos na may padala ang balitang ito, sigurado, kumukulo ang buong langit at nabigla ang mundo. Bilang isang mahilig sa laro, napakasaya ni Han Chengwen sa paglalaro nitong mga nakaraang araw, at sa kanyang mga pahinga kapag siya ay pagod sa paglalaro, gusto niyang mag-browse ng mga pinakabagong balita sa internet. Kailangan kong sabihin na ang larong Spirit Sword ay medyo maganda sa pangkalahatan, at ipinahayag din ni Han Chengwen ang kanyang kasiyahan. Bilang isang napaka-high-end na profesional na manlalaro, walang duda sa kanyang lakas. Masasabing siya ang pinakamakapangyarihang manlalaro sa laro. Ang pagiging presidente ng isang unyon ng manggagawa at pagkakaroon ng daan-daang tao sa ilalim ng kanyang pamumuno ay maituturing na isang malaking tagumpay. Ngunit ngayon lamang siya nakalog-in sa laro, at sa sandaling nakalog-in siya, pupunta siya sa forum upang pag-usapan ang kombinasyon ng mga palakasan at laro. Gayunpaman, mabilis siyang naakit ng isang headline, ang Ministry of Sports at ang Ministry of Film and Television Entertainment ay tungkol sa pagsasama ng sports at mga laro. Isang abiso para sa paglikha ng esports. Ano ito? Nag-click siya ng walang anumang pag-aalinlangan, at pagkatapos lamang ng isang sulyap, si Han Chengwen ay ganap na natigilan. Holy shit! Pinagsama-sama ang mga sports at laro. Lubos itong sinusuportahan ng bansa. Sa ilang mahahalagang puntong ito, si Han Chengwen ay agad na nasa sabik. Dreamblade Tower. Dreamblade Tower talaga ito.
Bulalas ni Han Chengwen, ito ay Dreamblade Tower na binuo ni Young Master. What the hell? Maaari bang pagsamahin ng larong ito ang sports at mga laro? Esports. Bilang isang mahilig sa laro, si Han Chengwen ay natural na isang otako, at para sa isang otako, ang pinakamalaking pangarap ay ang magsagawa ng pisikal na ehersisyo upang kunin ang mga babae habang naglalaro. Ang ideyang ito noon ay talagang totoo. Maaari lamang itong maging ideya, ngunit ngayon, iba na ang lahat. Maaari kang maglaro ng masaya. Maaari kang magsagawa ng pisikal na ehersisyo habang naglalaro ng mga laro. Maaari ka ring lumahok sa mga kompetisyon at kumita ng mga bonus habang naglalaro at nag-eehersisyo. At ang pinakamagandang bahagi ay ang kasintahan na makikita mo sa hinaharap ay maaari ding maging mahilig sa laro. Ang iniisip ko lang na baka masaya akong makipaglaro sa aking magiging kasintahan. Diyos, ang uri ng buhay ay magiging langit, hindi ba? Mabilis na mag-click sa Play Together Forum. Sa oras na ito, ang bilang ng mga post mula sa Dreamblade Tower Alliance ay halos natakot sa atensyon ni Han Chengwen. Sa likod ng lugar ng Dreamblade Tower Alliance, mayroong isang malaking bilang, 6,340. At ang bilang ng mga post sa lugar ng Spirit Sword, ang pinakasikat na laro sa kasalukuyan, ay 225,478 na mga post. Sa madaling salita, sa loob lamang ng 2 araw, ang kasikatan ng Dreamblade Tower Alliance ay nalampasan na ng Spirit Sword. Tumigil ka sa pagsasabi ng kahit ano, tara na at makipaglaro tayo sa mga kaibigan ko. Direktang kinuha ni Han Chengwen ang kanyang telepono. Di nagtagal, ang tawag ay na-dial, at si Han Chengwen ay kumaluskos at sumigaw, ikaw ay tanga, bumangon ka at tingnan ng Diyos. Ang taong nasa kabilang dulo ng telepono ay halatang nalilito, ano ang problema? Ano ang mali sa Diyos? Nahirapan lang ako. Nanaginip ako ng isang magandang babae at hiniling ko sa iyo na guluhin ito. Anong panaginip? Sa pagkakataong ito ay may totoong kagandahan. Sumigaw si Han Chengwen, bumangon ka at gawin ang mga headline sa opisyal na homepage. Tingnan mo ito, dumating na ang ating pangarap na panahon. Damn it! Nagkaroon ng higit sa 200,000 komento sa ilang sandali. Bakit ang galing ko? Nagmamadali akong bumangon. Bigla siyang sumigaw, oh my god, hindi pa ako nagigising. Totoo ba o peke? Esports. Isang kombinasyon ng mga larong pampalakasan. Siyempre totoo. Anong klaseng hero ang gagampanan mo? Sabi ni Han Chengwen na may pag-aalala, plano kong maglaro bilang isang salamangkero. Dapat kang maglaro bilang isang salamangkero. Sa palagay ko ay okay na maglaro bilang isang tangke. Pagkatapos ay naayos na. Ang ika-9 na palapag ng Chenwei Building. Nakahiga si Hong Dali sa kama ni Li Nianwei at nakangiting tinanong si Ling Xiaoyi, Xiaoyi, kumusta na ang Dreamblade Tower ngayon? Tiningnan ni Ling Xiaoyi ang ulat sa kanyang kamay at ngumiti, Young Master, kumusta na ang Dreamblade Tower ngayon? Ang Tower Alliance ay nagbukas sa 40 server, at tila hindi pa rin ito makayanan ang dumaraming bilang ng mga manlalaro. Bakit hindi tayo mag-install ng ilang server pa? Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at nag-isip sandali, pagkatapos ay nagtanong, huwag kang mag-alala, Sister Xiaoyi, mangyaring tulungan akong malaman kung magkano ang pinakamamahal at pinakamagagandang server ngayon. Ang pinakamahusay, ang pinaka-advanced. Ang pinakamabilis na pag-compute. Ito. Mukhang ang Young Master ay plano kong maglaro ng malaki. Nagmamadaling lumabas si Ling Xiaoyi upang magtanong at bumalik kaagad, ang pinakamakapangyarihang server na available sa mundo ay ginawa ng IM. Kailangan itong i-order. Kinakalkula nila ang presyo ngayon. Sabihin sa kanila na makipag-ugnayan sa akin, hindi nakalimutan ni Hong Dali. Idinagdag, tumawag sa isang taong nakakaintindi ng Chinese. Hindi ako nagsasalita ng Ingles. Okay. Nagmamadaling pumunta si Ling Xiaoyi para tumawag. Hindi nagtagal, tumunog ang cellphone ni Hong Dali, at magalang na sinabi ng boses ng isang batang lalaki. Excuse me, ito ba si Mr. Hong Dali? Ako ang manager ng IM Asia. Well, ako ito, Hong Dali sinabi sa iyo ni Xiaoyi noon, tama. Gusto ko ang pinakamalakas na computer sa mundo. Mangyaring bigyan ako ng presyo para sa server. Huwag magsalita ng walang kaparirikan. Naiipit ako sa oras. Ang taong nasa telepono ay halatang natigilan saglit, at pagkatapos ay mabilis na sumagot, Mr. Dali, ang pinakamakapangyarihang server ay kasalukuyang nagkakahalaga ng $146 na milyong US dollars. Speaking of RMB, patuloy ni Hong Dali na hindi ako gumagamit ng US dollars para ayusin ang mga account. 165 milyon, Mr. Dali. Halatang kinakabahan ng boses sa telepono, mukhang kinakabahan itong si Mr. Dali. Masama ang ugali niya. Gaano kabilis ito may install? Huminto pa rin si Hong Dali, tamad akong tao at ayaw sa gulo. Ano ang pinakamabilis? Saglit na nag-isip ang Asia manager doon, at least. Aabutin ng halos 10 araw. 200 million is enough. Makikita ko ang mga paninda sa loob ng 2 araw. Ngumuso si Hong Dali, kung tatanggapin mo ito, bibigyan kita ng deposito na 100 milyon sa hapon.
Kung hindi mo ito tatanggapin, hahanap ako ng iba na magbibigay sa iyo ng masayang mensahe. Sumagot. Nag-aalangan pa ang kausap noong una, ngunit nang makita niyang humihingi ng 200 milyon si Hong Dali, magiging tanga ang sinumang hindi sumagot. Oo, gumagana ito. Nagsimulang umungol muli si Hong Dali, gusto kong magsaya, kaya naayos na. Magpapadala ka ng isang tao upang kunin ang kontrata ngayong hapon. Okay. Masayang ibinaba ng kabilang partido ang telepono. Dali, pinaplano mo bang? Maingat na tanong ni Tang Moxon, tipunin ang lahat ng manlalaro sa kaharian ng langit sa isang server. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.